Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Tumitilaok pa lang ang mga manok sa madaling araw ay gising na ang napakasipag na maglulugaw sa Barrio del Pilar. Ang 60 anyos na si Aling Rena. Nangangamoy na sa hangin ang napakabangong lugaw espesyal na kanyang niluluto. Ang nagpapa-espesyal dito'y ang isinasahog niya ritong chicharon, nilagang itlog ng pugo, ginayat na karne, tinadtad na dahon ng repolyo at pinipigaan ng kalamansi. Nang umagang yon, habang hindi pa dinudumog ng mga taga-baryo ang lugawan, ay katakatakang ganun din kaagang dumating ang bading na suki at matalik na rin kaibigan ni Aling Rena. Ang 25 anyos na si Jello. Kung tawagin ito ni Aling Rena ay Jella. At siya naman kung tawagin ito'y Inang Rena. Jella, ba't napakaaga mo naman na dumiretso dito? Kaya aga-agay, mukhang aabalahin mo na naman ako sa dala mong chismis Manong magbuenong mano ka muna sa tindahan ko. Halika, at 3 mangkok kagad ang isisilbi ko. Bayaran mong lahat Hala, si Inang Rena talaga. Ang lagay balak mo talaga akong gawing mamoy namo O mamoy namo ka naman talaga. Mamoy namong chismosa. Che, at least maganda at always fresh na mamoy namo. Di katulad ng isa riyan na laging nauna pang napapani sa mga panindan niya. Ay, visit ka talagang Becky ka. Halika't umupo ka na rito't baka hindi ako makapagpigil sa tabas ng dila mo Ikaw ang gawin kong sahog sa lugaw ka. Saka, ano na naman ba yung chismis mo sana? Kumikending na lumapit at umupo sa tapat mismo ni Aling Rena si Jello. Doon mismo malapit sa istante ng mga Ricardo. Napakaarting pinagpagpa ng malalantik nitong mga kamay ang mesa bago itinukod ang mga siko. Kahit nakagupit pang lalaki ito'y hinawi pa kunwari nito ang akala mo'y napakahabang buhok. Inang Rena, alam bang may bagong dayo rito sa atin? May bagong pamilya na bagong lipat dito. Ha? Meron ba? Parang wala naman yata Meron kaya? Doon sa may Purok 3. Yung malapit sa bukid, isang matandang mag-asawa kasama ang nag-iisa nilang anak na dalaga. At alam mo ba, napakaganda ng dalaga, sexy at mistisahin. Ay, Diyos ko, nung unang makita ko, tinalbogan ang beauty ko, ina. Kamuntikan na rin tumalab sa akin ang kakaiba niyang beauty. Mabuti na lang at naderder din ako nang mapagtanto kong hindi nga pala ako straight. I cannot! Lukarit ka talaga, Becky ka. Sana nga yung dalaga ng yun ang makapagpapatuwid sa iyo. Sayang naman kasi ang kaganda ang lalaki mo. Sayang ang lahi kung hindi pararamihin. Hoy, Inang Rena, napakalabong mangyari yan No way. Why? Kasi straight backless ako, no? Sa lalaki lang talaga ako nagkakagusto. Knows mo naman sana yon. Kaya shut up ka lang dyan, ha? Malay natin kung siya na ang itinadhana para ituwid ka. Kahit anong gawin natin kung kayo talagang itinadhana, hindi yun mapipigilan. Nandun pa rin ang tsansang maging tuwid ka. Ay, Diyos ko, over my dead body, ina. Hindi yun mangyayari. Nasa genes ko na ang kabaklaan. Period. Saka, maiba nga natin ang topic, Inang Lukring. Maalala ko, isa ka nga rin palang antingera, no? Baka meron ka dyan, ina, ng pangontra sa isang babaero? Pangontra sa isang babaero? Ano namang rason at kailangan mo nun? Huwag mong sabing may boyfriend ka at babaero pa. Hay nako, Inang Rena. Nakakalimutan mo na bang babaero yung Kuya Menard ko? Yung lalaking haliparot na yun sana ang gagamitan ko ng pangontra. Ay, Diyos ko. Ewan ko kung bakit natitisyon ng hipag kong si Meredith. Kahit na kailang kabit na ang kuya kong yun nagagawa pa rin niyang patawarin. Bilib ako sa kanya na at the same time, naaawa. Naawa ko kasi napakamartir. Ko,
Kung naging maton lang ako, ina, siguradong matagal ko nang nabugbog si kuya. Ay, oo nga pala. Babaero nga pala yung si Menard no? Kaso wala naman akong pangontra ng isang babaero. Sa kalikat ka, hindi naman kasi uri ng aswang ang isang babaero para tabla ng pangontra ng tulad kong antingera. Kahit hindi na lang pangontra, ina, baka pwedeng gumawa ka ng langis na pwedeng ipahid sa katulad ni kuya. Para kahit papano mawala naman yung pagkababaero niya. Sobra na kasi siya, ina Ang ikinatatakot ko pa nga baka dumating ang araw na pati lalaking nagsusuot ng palda, mga kalahi ko baga, baka patulan na rin niya. Then kalaunan baka mauwi rin siyang tulad kong baklos. Ay, nako. Tama nang ako lang ang baklos sa pamilya namin, no? Ay, nako. Sa bagay nga, posibleng mangyari yon. Kaso wala talaga akong alam sa mga pampahid-pahid na hindi naman laban sa mga aswang at mga elemento sa paligid Siguro, ang dapat mong puntahan ay hindi yung tulad kong antingera. Mas tamang sa albularyo mga espiritista ka lumapit. Mag-ingat ka lang sa mga espiritista at siguraduhin mong mga lehitimong ka lumapit. Kanino naman kaya ako lalapit, ina? Ikaw, wala ka bang kakilala? Kung meron sabi mo kagad sa akin, ina. Hindi ako makakampante dito hanggat wala akong pangontra kay kuya. Mukha kasing tatargetin na naman niya yung bagong dayo sa purok-tres Ikawawa naman yung dalaga kapag nagkataon. Napakatinik pa naman yung kuya ko pagdating sa mga magaganda at birhen pang mga dalaga. Kung meron sasabihan talaga kita kagad. Kaso wala nga talaga. Pero hayaan mo at susubukan ko magtanong-tanong sa mga kaanak ko sa ibang lugar. Susubukan ko silang kontakin. Heto na nga pala ang lugaw mo. Lantakan mo na habang mainit-init pa. Ay wow! Pang double serving talaga ang mangkok na itong pinaglagyan mo, ina. Ang bango. Hindi ko to uurungan. Kaso utang muna Wala akong dalang pambayad Ay anong wala? Hindi ko ba alam na kasasahod mo lang kahapon? Hay! Baklang kuripot daw lapitin ng malas. Kaya hindi pwedeng hindi mo ako bayaran kagad ngayon, na. Dinamihan ko pa naman ng sahod yung lugaw mo. Kaya dapat may ibibigay ka ring dagdag na tips. Subukan mong hindi magbayad at ano, ha? Papahirang kita siyempre ng langis na makakaakit na mga aswang. Yung kabaliktaran ng pangontrang langis na gusto mo. Ay, of course, ayaw ko niyan. Gagawin mo palang akong pain sa mga aswang. Ay, nako. And speaking of aswang, ina, wala ka namang nararamdamang presensya ng mga aswang dito sa baryo natin. Ay, yung mga bagong dayo pala, ina, obserban mo sila at baka mga aswang pala sila. Nako, mahirap na kung maulit na naman yung matagal nang nangyari dati dito sa baryo natin. Nang may dumayong mga aswang pala. Gagawin ko talaga yan, Chela. Siguro isasara ko na kagad itong lugawang ko mamayang tanghali para kinahaponan ako lihim na magmamasid-masid. Kung samahan mo kaya ako mamaya, ay, no worries, ina. Sasamahan talaga kita mamaya. Siguraduhin mo lang na paliguan mo ako ng pangontrang langis laban sa mga aswang, Ay, yun lang ba? Kung gusto mo pa sa'yo ko na ipamana yung pagiging antingera ko, walang problema. Mas mabuti na yung magkaroon naman ng antingerang juding na tulad mo. Matatalino kaya mga katulad mo. Ay, sinabi mo pa, Inang Rena, Aasahan ko talaga yan. Tingnan nyo nga naman, no? Mukhang matutupad pa ang pangarap kong maging Darna! Ay sus, akala mo naman ganun lang kadali maging antingera. Kayanin mo kayang makaharap yung mukha ng mga aswang. Ay di bale, tuturuan kita. Lalo na kapag sa mga aswang na mga gwapo at maskulado ka mapapaharap. Hindi ko ba alam ang kahinaan mo, naka? Ay, hindi ako tulad ng iniisip mo riyan, ina Ibahin mo ko. Talaga lang Nako, malalaman din natin balang araw kung paano ang mapaharap sa mga aswang na maskulado, mga gwapo at mga tuso. O siya, ubusin mo na nga lang yan at hayaan na. Nagdadatingan na yung mga shoki ko mga shoki ko pala.
At maaga pa naman para sa pasok mo mamaya, di ba? Tumulong ka muna dito sa lugawang ko. Sandaling may kung anong dinukot si Aling Rena sa bulsa ng suot niyang duster. Isa yung botelya na may lamang mga sul-ngasul na langis. Iniabot niya ito kay Jello. Heto, suhol ko sa'yo. Mapapayag ka lang. Malakas na pangontra at pantaboyan ng mga aswang at masasamang elemento. Kailangan dala-dala mo yan palagi kahit saan ka magpunta, ha? Kukulo kaya iinit yan kapag may naramdaman niyang presensya ng aswang o elemento sa paligid mo. Ay nako, salamat ina. Yung batong puti ni Darna, kailan mo ibibigay sa akin? Hindi, joke lang. At saka, alam mo ina, hindi mo na kailangang suhulan pa ako, no? Bilang matalik kitang kaibigan, kahit napakalayo ng agwat ng edad natin, ay malakas ka kaya sa akin. Huwag mo nang uulitin to, ha? Pasuhul-suhul ka pa dyan. Napangiti roon ng maluwag si Aling Rena. Napayakap pa nga siya ng mahigpit kay Jello. Ay nako, ang swerte ko rin talaga sa iyo, Jella, ano? At naging kaibigan kita. Saka hoy, seryoso ako ha. Sa sinabi ko sa iyo na ipapamana ko yung pagiging antingera ko. Sana seryoso ka rin at tanggapin ang alok ko. Hindi dapat tinatanggap ang ganong pribilehyo. Oo na ina, hindi naman ako tumatanggi Saka sa totoo lang no, gusto ko rin talagang maging katulad nyo. Para naman kapag may mga aswang na maliligaw rito may magtatanggol sa mga tao rito. Lumapad ang pagkakangiti ni Aling Rena dahil sa tinura na yun ni Jello. Kaya naman ay kapwa sila naging masigla ng umagang yun. Maging ang mga suking nagdadagsaan na noon ay nahawa sa kanilang masayang aura at pagsisilbi. Panakanakay maririnig ang malulutong nilang tawanan dahil talagang lumabas na naman ang pagkakomedyante ni Jello. Nang sumapit naman ang bandang hapon ay natuloy nga ang balak nilang lihim na obserbahan ng pamilya ng bagong dayo sa Purok 3. Naging napakaingat nila para hindi sila mapansin o pagsuspetsyahan sa kanilang ginagawa. Nagpanggap pa man din silang kunwari mga badyaw na lumilibot para humingi ng limos. Ginamit ni Jello ang kanyang kakayahan sa pagmi-makeup kung kaya nagmukha silang dihitimong mga badyaw. Mula itsura hanggang sa pananamit, hindi nga sila nakilala ng kanilang mga kababaryo. Ganito ang gagawin natin, Inang Rena ha. Pagpasok natin sa bakuran nila, pagganahin mo na kagad kung ano man yung mga dala mong pangtukoy kung mga aswang sila o ano. Tapos a-acting tayong kunwari nauuhaw at nagugutom. Makikikain at makikinom tayo sa kanila para mapasok natin yung bahay nila at para lalo tayong makapag-obserba. Ay nako, ayos siyang naisip mo, Jella. Sa ganung paraan ay makakasiguro tayo kung magiging banta ba sa baryo natin ang bagong pamilya o hindi. At ganoon na nga ang ginawa ng dalawa. Sinimulan na nilang tumao sa bahay ng bagong dayong pamilya. Tao po! May tao ba riyan? Tao po! Ang lumabas para pagbuksan sila ng tarangkahang kawayan ay ang dalagang mga nasa edad 20. Hindi nila inaasahang matangkad pala ito sa personal. Medyo kinabahan din sila dahil napakalamig ng aura nito at hindi mahulaan kung ano ang nararamdaman o iniisip dahil blanko ang ekspresyon nito ng muka. Sa pagkakaalam nila ay Beth ang pangalan nito. Sino sila? At ano pong kailangan nila? Manghingi po sana kami ng limos. Kahit ilang lang po. Ayon sa kakayahan ninyo. Sandaling luminga-linga sa paligid ang dalaga. Naniningkit pa ang mga mata nito na parabang may kung anong pinakikiramdaman. Pagkaraan ay muli nitong binalingan sina Jello at Aling Rena. Napakapari nito sa mga bulsa ng suot na paldang lagpas tuhod. Naku, wala pala akong dalang pera. Sandali lang ho at kukuha po ko ng barya sa pitaka ko. Pumasok na rin po pala kayo saglit sa loob ng bahay. May kakaiba po kasi akong nararamdaman sa paligid Sa unang pagkakatinginan ni Jello at Aling Rena ay natuwa sila sa pag-aalok mismo ng dalaga na pumasok sila saglit. Ngunit sa ikalawa ay pareho silang nagtataka.
Kasunod nito'y napalinga-linga rin sila sa paligid at nakiramdam. Teka iha, may nararamdaman kang kakaiba sa paligid? Parang meron nga. Nanlaki pa ang mga mata ni Aling Rena nang mapagtanto niyang may kakaiba nga sa paligid nila ng pagkakataong yon. Pinagana kasi niya ang kanyang kakayahan bilang isang antingera. Ay, ano naman ang nararamdaman mo, ina? Bakit ako wala naman? Hindi pinansin ni Aling Rena ang tanong ni Jella. Kay Beth kasi ito mas nakatutok. Matanong nga kita, iha. Beth ang pangalan mo, tama? Oo, Beth nga po ang pangalan ko. Kayo ho? Ay, ako nga pala si Rena, iha. At ito naman kasama kong Becky ay si Jello. O, Jella. Ay, Jella ang tawag ko sa kanya Parang walang anumang tumangutango lang ang dalaga. Kapag kuwan ay muli na namang naningkit ang mga mata nito habang napapamasid sa may di kalayuan sa labas ng bintana. Bigla rin itong napabulong sa sarili. Naku, mukhang may umaali-aligid talaga. Kailangan mahuli ko siya. Muling nagkatinginan sina Jello at Aling Rena. Sinong siyang tinutukoy mo, iha? Saka parehas ba tayo ng nararamdamang kakaiba sa paligid? Nang balingan ng dalaga si Aling Rena ay sandali itong matiim na napatitig sa matanda na parabang pilit kinikilala o kinikilatis ang pagkatao nito. Aling Rena, may nararamdaman din po akong kakaiba sa inyo Isa rin po ba kayong antingera? Namilog ang mga mata ni Aling Rena sa pagkagulat. Napamulagat nga siyang hindi makapaniwala sa kaharap. Oo, tama ka nga, iha. Isa nga akong antingera. Huwag mong sabihin isa ka ring antingera. Napabuntong hininga muna si Beth bago sinagot ang matanda. Opo, ang totoo po isa po kaming pamilya ng mga antingero na palipat-lipat ng lugar. Ramdam na ramdam ko po mga dala ninyong pangontra at pantaboy Kaya lang mukhang hindi na po napapanahon ng mga pangontra ninyo. Hindi na ho gaanong tumatalab sa mga aswang ngayong panahon. Ay, ganun ba, iha? Kung sa bagay nga, pero teka, parehas ba tayong presensya ng aswang ang nararamdaman natin sa paligid ngayon lang? Oo, Aling Rena. At mukhang hindi ho siya basta-basta lang aswang. Mukhang anak ko siya ng pinuno ng mga aswang. Mukhang malaking banta po siya dito sa baryo. Tama ka, iha. Ramdam ko rin na may malagim siyang binabalak. Kailangang meron tayong gawin para makontra ang kanyang balak. Ay, teka nga, Inang Rena. Di ibig sabihin ay hindi naman pala aswang ang pamilya ni na Beth. Ha? Ang pamilya ko mga aswang? Ang lagay pa nagpunta kayo dito para lang subukan kami. Akala ko yung mga badyaw na namamalimos kayo, hindi pala. Ay, pasensya na, iha, kung nanubo kami, ha. Ang iniisip lang naman namin ay ang seguridad ng baryo namin. Tuwing may mga dayo o bagong lipat dito ay talagang sinusubukan namin. Ay nako, kung alam mo lang, minsan na kasing may dumayot na nirahan dito na mga aswang pala. Ayaw lang naming maulit yun at talagang malagim ang nangyari nun. Halos maubos ang mga tao dito sa baryo namin ganun po pala. Naiintindihan ko naman po kung ganun. At mabuti naman at may kapwa antingero po pala kami rito. Magtulungan po tayo, lalo't ganitong may nararamdaman tayong umaali-aligid na aswang. As in? May aswang talaga sa paligid? Babae ba o lalaki? Or tulad ko, Becky? Medyo napabungis-ngis doon si Beth. Ay, base sa amoy niya sa hangin na medyo nalangap ko kanina, babae siya. Babaeng aswang. Oo, tama. Babae nga. Pero parang may kaunting amoy siya ng isang lalaki. Ewan ko pero parang pamilyar sa akin ang kaunting amoy na yun ng lalaki. Oo, Aling Rena. May kaunting amoy nga siya ng isang lalaki. Baka naman aswang na tibo. Ako na lang, halong amoy lalaki at babae rin kaya ako. Pero mas lamang sa akin ang amoy babae. Malaki ang chance ang binabayang aswang ang naaamoy ninyo. Abay, kafederasyon ko pa yan. Sinamaan ng tingin ni Aling Rena si Jello. Tumigil ka nga, Jella. Ang amoy mo ay malansa. Yung amoy ng aswang na natukoy namin hindi singlansa mo.
Kaya malabong kapederasyon mo siya. Ay, grabe ka naman sa akin, ina. Malansa talaga. Totoo ba, Beth? Malansa talagang amoy ko sa inyong mga antingera? Pigil ang tawang tumango naman si Beth. Sorry pero yung kasi ang pagkakaamoy namin sa iyo eh. Kesa naman sabihin naming mabango ka, tapos sa iba mo pa malalaman na malansa ka talaga. Mabuti na yung prangka kami sa iyo, di ba? Ay nako, buong buhay ko ay bangong-bango ako sa sarili ko, tapos... Hindi natapos ni Jello ang sinasabi nang biglang may tumatao kina Beth. Sinabihan ito ng mga magulang nito na may bisita ang dalaga. Nang tanungin ni Beth kung sino ang naghahanap, ay sinagot itong isang lalaki raw ang gusto itong makita at makausap. Sige, papasukin niyo kaagad, Tay. Hindi naman siguro siya yung umaali-aligid. Nararamdaman din naman siguro ninyo yung nararamdaman ko, di ba? Nang pumasok ang lalaki sa salas ni na Beth, ay parehong nagulat sina Jello at Aling Rena. Pano'y ang Kuya Menard mismo ni Jello ang bisita kuno ni Beth. Kamuntikan pa silang nagsipagtalukbong sa tangkang itago ang mga pagkakakilanlan nila. Mabuti na lang ay naisip nilang nagpapanggap nga pala silang mga namamalimos na badyaw. Pasimpleng binulungan ni Jello si Aling Rena. Tita Ina, ang damuho kong kuya. Hindi talaga pinaligtas itong si Beth, oh. Ganun kaaga pumorma. Ay nako, mukhang mag-aaway na naman sila ng malala ni Ate Meredith kapag nalaman niya ito. Shh! Huwag ka maingay. Baka malaman niyang tayo ito. Tahimik na lang muna tayo, tingnan natin kung paano ang mangyayari. Tingin ko naman hindi basta-basta itong si Beth. Si Beth ay lihim na tinantya si Menard na hanip kung pumorma. Pinakiramdaman din niya ang pagkatao nito. Medyo natigilan siya nang may kakaiba siyang natukoy mula rito. May kaunting negatibong enerhiya sa pagkatao nito. Magandang papagabi, Miss Beautiful. Ako nga pala si Menard. Binatang binata at naparito para sana umakyat ng ligaw kung okay lang sa'yo. Mula sa kanyang likuran ay inilabas ni Menard ang kung ano pang itinatago nito. Eto pala, tanggapin mo ang handog ko sa'yo, Miss Beautiful. Senyales siya ng tapat kong hangarin sa'yo. Katulad mo ang mga rosas na ito. Maganda, mabango, at kaibig-ibig na dalaga. Katulad mo rin ay ang sumisikat pa lamang na kabilugan ng buwan. Kahali-halina, kamangha-mangha, at musa at haraya ng tulad kong makatang mangingibig. Sa tinurang yun ni Menard ay nakamasid na napabulong na naman si Jello kay Aling Rena. Diyos ko, ina, ganito pala ang kuya ko kumanligaw. Nakakapagilabot na nakakainis masyadong kakapalan ng muka. Tapos nuknukan ng binatang binata raw. Ew! Napakasinungaling to the max. Babaero nga talagang kuya mo, Jella. Babaerong bolero. Kung mangusap pa lang nakakabilog na. Tapos makata pa pala. Pero pa yung gandang lalaki niya, ha? Tindig at laki ng katawan. Aminado kung nagkataong dalaga rin ako ngayon, ay nako, siguradong madali akong mahuhulog sa kanya. Yaks! Pero kung ako naman, ina, masusuka siguro ako sa kanya. Ews! Never akong mai-inlove sa kanya, no? Siyempre kasi kapatid mo siya kaya nasasabi mo yan. Tsaka, teka pala. Biglang natigilan si Aling Rena nang may kung anong kakaibang amoy na nasasagap ang ilong niya na nagbubuhat kay Menard. Pasimpleng pakibot-kibot ang kanyang ilong habang tinitiyak kung anong amoy yon. Kapansin-pansin ganun din ang ginagawa ni Beth. Parang may kakaibang amoy ang kuya mo. Hindi kaya ano, ina? Saka anong amoy ba yung naaamoy mo kay kuya? Huwag mong sabing, ina, na malansa rin siya. Hindi Basta, mamaya na natin pag-usapan kapag wala na sa tabi natin ang kuya mo. Sa tingin ko rin naman naaamoy din ni Beth yung naaamoy ko. Sa puntong ito'y napansin na sila ni Beth na parabang bigla sila nitong nakalimutang naroon pala sila mula nang makapasok si Menard. Nang makatunog sina Jello at Aling Rena na babanggitin ni Beth ang mga pangalan nila sa aktong magsasalitay, inunahan na nila ito.
Ay, Iha, aalis na pala kami. Babalik na lang kami bukas para sa limos mo sana sa amin. Malapit na kasi dumilim eh. Mahirap na kung abutan pa kami ng gabi sa daan. Kabilugan pa naman ng buwan ngayon. O, sige, Beth. Alis na kami. Saka mag-iingat ka sa taong ito, ha? Kilatisin mo munang maigi ang pagkatao at baka... Ay, aalis na nga pala kami. Babush! Nataranta na noon si Jello dahil bigla na siyang hinila ni Aling Rena. Napansin kasi na matanda na nagtatakang napapatingin kay Jello si Menard at parang nakakahalata na ito. Hindi kasi gaanong naiba ni Jello ang boses nito. Samantalang si Aling Rena ay nagawa niyang medyo ibahin. Si Beth naman ay medyo nagtaka rin. Pero nang makahulugang kindatan nito ni Aling Rena ay parang nakaintindihan naman sila. Kaya naman sumakay ito sa gustong mangyari na matanda. Sige po. Hintayin ko na lang po kayo bukas. May mahalaga rin po pala akong sasabihin sa inyo bukas at may ilan pa po akong itatanong. At biglang sumingit si Menard. Sandali nitong hinila ang papatalikod ng si Jello, iniharap at sinuri ang kabuuan nito. Teka lang sandali. Bakit parang kaboses mo yung kapatid ko, ha? Ikaw yata si Jello, ah. Kapatid? Agad sumingit si Aling Rena habang kinikindatan si Beth at walang tinig na pasimpleng nagwiwika na siya na ang bahala. Ay, sinong Jello? Kailan mo naging kapatid ng anak ko, ha? Nag-iisa ko lang siyang anak. Pwede ba? Bitiwan mo siya at uuwi na kami? Ay nako, maggagabi na eh. Di pa kami nakakauwi. At tuluyan na ngang umalis sina Aling Rena at Jello. Naiwan namang nagtataka pa rin si Menard. Pakamot-kamot pa ito ng ulo habang may kung anong ibinubulong. Hindi ako pwedeng magkamali eh. Palagay ko si Jello talaga yun. Mamaya kukumprontahin ko ang lokong yun. Hindi pa gaanong nakakalabas ng bakuran ni na Beth, walang ano-ano ay napakapa si Aling Rena sa bulsa ng suot niyang mahabang duster na bulaklakin. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Nooy nagsisimula na ring magtakip silim. Aba teka, umiinit ang dala kong botelyang may lamang langis. Sinyalis na may aswang o elementong nasa paligid. Alerto ka, Jella. Ihanda mo yung ibinigay ko sa iyo mga pantaboy at pangontra, ha? Eksakto kasing nagsisimula ng dumilim kaya naglalabasan na sila. Alertong nagpalinga-linga sa paligid si Aling Rena. Maging si Jello ay napapagaya. Diyos ko, Ina. Nagpapakaba ka naman yata eh. Parang ngayon lang kita nakitang ganyan kung mag-warning. Seryoso ba talaga? Seryoso ako, Jella. Palibas ay ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganito sa paligid. Medyo matagal na rin yung huling aswang na lihim na sumalakay rito noon eh. Hindi ka pa yata naisisilang nung mangyari yon. Ngayon ay heto na naman. Palagay ko'y ibang angka nito na mga aswang. Isang angka na hindi nakakakilala ng abilidad ko bilang antingera. Pero bakit dito mo nararamdaman, Ina? Dito talaga sa bakuran ni na Beth? Akala ko ba'y isa rin siyang antingera? Ang totoo'y nalilito rin ako, Jella. Parehas naman kami kung makiramdam ni Beth at sigurado kong antingera rin siya. Pero ganitong may nararamdaman din akong presensya ng kung ano rito sa bakuran nila. Naisip kong baka kaya palabas lang niya ang pagiging antingera. Posibleng kasabot lang din siya ng kung ano man ang nasa paligid. Ay nako, kung ganun ano ang kailangan nating gawin, Ina? Saka, nararamdaman din ba ng sinasabi mong umaali-aligid dito ang mga pangontra at pantaboy na nasa mga bulsa natin? Oo, malamang nararamdaman din nila. Kaya, ay, teka, naririnig mo ba yun, Jella? May kung anong kaluskos sa paligid. At may parang mahinang pag-atungal. Sinyalis na hindi niya nagugustuhan ang presensya ng mga pangontra at pantaboy natin. Niya, ibig bang sabihin, Ina, iisa lang ang nasa paligid? Tama, hindi kasi ganun kabigat ang nararamdaman kong presensya. Mientras mas mabigat mas marami. Sa pagkakataong ito ay magaan lang ang nararamdaman ko. Magaan pero ano, Ina? Ay nako, kinakabahan ako, Jella. Ramdam ko rin ang kanyang galit at pagkaatat na mambiktima. Palagay ko isa siyang aswang. Isang aswang na mapaghiganti.
aswang na mapagiganti. Ibig bang sabihin, ina, yung mga may atraso sa kanya ang punteriya niya? Biglang napamuestra ng sampal sa hangin si Aling Rena sa tinura ni Jello. Tama ka dyan, Jella. Kaya mabuti pa'y magtago muna tayo dito at magmanman. Palagay ko'y posibleng alinman kina Beth, ang kanyang mga magulang at kay Maynard ang pakay ng umaaligid na aswang. Pwedeng isa sa kanila ang may atraso sa kanya. Ay naku, bakit kasali si Kuya Maynard? Doon ang posibilidad. O pwede ring tayo. Nandito pa kasi tayo sa bakuran ni Beth Ay, kung ganun hindi na tayo dapat pa magtago at magmanman, ina. Ang lagay ba ipapain natin ang mga sarili natin para lang malaman natin kung ano ang ano? Abay, ayaw kong malaos ng aswang na yan, no? Shh! Magtago nga muna tayo. Doon tayo sa malagong mga halaman na yon. Hindi naman siguro tayo tatangkaing atakihin ng aswang na yan dahil may mga pangontra na naman tayo at pantaboy. Kahit ang sabi ni Beth luma na mga ito. Kahit papano naman siguro may talab pa rin. Ganun na nga ang ginawa ni na Aling Rena at Jello. Nagtago sila sa malalagong mga halaman sa may bakuran ni Beth. At pagkatago nila'y inilabas kagad nila ang mga pangontra at pantaboy nilang dala. Maya-maya lang ay may napansin silang bulto ng isang babaeng nagmamadaling naglalakad papunta sa bahay ni Beth. Yun ay walang iba kundi ang 30 anyos na asawa ni Maynard na si Meredith. Nakasambakol ang mukha nito. Nakakuyom ang mga kamao at magkasalubong ang mga kilay. May kung anong inuusal itong pagbabanta habang naglalakad. Ang damong Maynard na yon! Sinasabi ko na nga ba't poporma na naman niya't gagawing kabit ang bagong dayo rito? Hindi na pwede to. Punong-puno na ako sa iyo, Maynard. Pwes, bibigyan kita ngayon ng leksyon. Habang nagtatago sa halamanan, ay maang na napatingin si Jello kay Aling Rena na natulalaring nakamata sa direksyon ni Meredith. Ina, si Ate Meredith lang bang nararamdaman mo na pagkamalang negatibong enerhiya ng aswang? Nakakatawa na, nakakaalarma naman. Nakakatawa kasi hindi ko sukat akalain na si ate lang pala. Nakakaalarma naman kasi malamang na magwawala sila ng malala ni Kuya Maynard. Ay nako, ewan ko na lang. Mabilis na nagtuloy-tuloy si Meredith sa loob ng bahay ni Beth. Hinarap nito ang asawang hindi naman malaman kung ano ang gagawin. Si Beth naman ay halatang nabigla rin sa biglang pagdating ni Meredith. Ganon din ang mga magulang nitong nakabantay lang sa kanila sa may salas. Hoy Maynard, damu kang babaero ka. Anong ginagawa mo rito, ha? Nakahanap ka na naman ng bagong gagawin mong kabit? Pwes, hindi na ako makakapayag. Dapat ka nang turuan ng leksyon. Agad na inilabas ni Meredith ang itinatagong mahabang latigo at umakmang hahatawin si Maynard. Ang huli na may hindi malaman kung anong gagawin at kung paano iiwasan ng asawa. Nang wala nang maisip pa, ay mabilis nitong tinangkang tumakbo. Ngunit mabilis din si Meredith. Agad din itong sinugod ng takbo ang asawa. Huwag mong tangkaing tumakas, Maynard! Talagang hindi kita titigilan ng hataw! Tingnan natin kung hindi ka pa magtanda! Halika rito! Wisit ka! Pati ang ano mo hahatawin ko talaga! Tingnan lang natin kung hindi maputol yan! Tarantado ka! Ngunit ang paghabol na yun ni Meredith kay Maynard ay hindi nila akalaing magiging mitsa pala para tuluyang mag-alburuto ang hindi nila namamalayang babaeng aswang. Nagtatago lang pala ito sa halamanan di kalayuan kina Aling Rena at Jello. Ang kinaroroonan pa nito'y nadaanan ni Maynard at Meredith. Hindi sinasadyang natama nito ng hawak na latigo ni Meredith, kung kaya hindi na nito napigilang mapa at tungal na malakas. At nang bigla itong mapatayo mula sa pinagtataguan, ay nalantad ito sa paningin ng lahat. Nooy nag-aanyong aswang ito dahil sa tama ng latigo. Bunga nito'y hindi makilala ang tunay nitong pagkatao. Dahil kinilabutan sa nakitang aswang ay namutla naman si Jello. Nanlalaki ang mga matang napatakip ito ng bibig. Ay, Diyos ko! Tama ka, ina! May aswang nga sa paligid! Diyos me! Nakakatakot ang itsura niya! Kinikilabutan ako, ina! Ano ang gagawin natin? Shh! Huwag mong ilakas ang boses mo at baka marinig niya tayo!
Tsak, mapapalaban tayo sa aswang na yan kapag binalingan tayo. Paano kung habulin niya si Ate Meredith o kaya'y pati si Kuya Menard? Wala tayong gagawin? Kailangan natin silang tulungan, siyempre. Pero palagay ko'y mag-aalangan pa ang aswang na yan dahil sa dalang latigo ni Meredith. Isa pa mag-isa lang siya at hindi pa ganon kadilim. Tatakas at magtatago pa yan. Samantala, si Beth naman, pagkakita pa lang sa aswang ay mabilis nang kumilos. Sinabihan nito ang mga magulang na ihanda ang mga sandatan nila at mga pangontra. Inay, Itay, humanda kayo. Huhulihin natin ang aswang na yon. Ngunit naging alerto ang aswang. Maging ito'y halatang nararamdaman din ito ng mga antingero ang nasa paligid nitong sina Aling Rena at si Beth. Mabilis itong kumilos at tumakas. Dinig na dinig ang mga kaluskos nito, pati na ang mahina nitong nagbabantang pagsingasing. Sabi ko na nga ba, tignan mo, Jella. Tumakas na ang aswang. Isa siyang pambihirang aswang. Napakabilis niyang kumilos. Ang kutob ko ay mataas ang ranggo niya bilang aswang. Tama nga si Beth. Mukhang anak nga siya ng pinuno ng mga aswang. Ibig bang sabihin, Ina, ay mahirap kalabanin ng aswang na yon? Matatalo mo kaya siya kung sakaling magkaharap kayo ngayon? Hindi ko alam, Jella. Pero siguradong mahihirapan ako sa kanya. Ang ganong aswang na mataas ang ranggo ay malalakas, maliliksi, at mas tusok kaysa karaniwang mga aswang. Paano pala, Ina, kung sasalakay siya ngayong gabi dito sa baryo? Paano rin kung bigla siyang magtawag ng iba at marami silang sasalakay? Hindi, Jella. Ang ganong klaseng aswang ay hindi basta-basta sumasalakay sa mga tao. Mga karaniwang aswang lang ang sumasalakay sa mga tao. Ang mga karaniwang aswang ang nagrarasyon ng kanilang pagkaing laman, dugo, lamang loob at puso ng tao. Kung ganun ay iba nga ang pakay niya kung bakit narito siya. May kinalaman kaya si Beth? Kung dahil sa paghiganti ay oo, Jella. Pwedeng may kinalaman si Beth. Pero ikinababahala ko lang ay baka may kinalaman din si Meredith. At lalong-lalo na ang kuya mong si Menard. Nge, at ano naman kaya ang atraso nila sa aswang na yon? Malay naman natin. Pero pasasaan ba't malalaman din natin? Saka talagang aalamin din natin para may magawa tayo laban sa aswang na yon. Mahirap na kapag lumala pa. Paano na lang kapag bungangkan pa nila ang tinawag ng aswang na yon? Yon ang nakakatakot na pwedeng mangyari. Ay, wag naman sana, Ina. Malayo nawang mangyari. Kaya gumawa ka na ng paraan, Ina. Ngayon mo patunayan sa akin kung gaano ka kalakas bilang isang antingera. Hayaan mo at gagawa ko ng paraan para matalo ang aswang na yon, Jella. Siyempre, kasama ka sa laban na ito. At eksakto pa, nandyan ang pamilya ni Beth na mga kapwa ko antingero at antingera. Sa kanyang narinig ay nanlalaki ang mga matang napaturo si Jello sa sarili. Halata sa kanyang mga mata ang disgusto, takot at pangamba. Hala naman, Ina. Bakit kasama ako? Ay, wag niyo akong isama. Don't me. Parang hindi kaya ng beauty kong lumaban sa mga aswang. Sus Mariosip naman. Di ba nga ipapamana ko sa iyo kakayahan ko bilang antingera. Tapos na ang usapan natin doon. Gagawin kitang maladar na antingera. Ay? Ikaw naman, Inang Rena. Sineryoso mo naman yon. Nagbibiro lang kaya ako, no? Saka nakita ko yung itsura ng aswang na yung kanina eh. Diyos ko, isipin ko pa lang na makakaharap ko yon. Ay baka mag-fly away ng kaluluwa ko, no? Kaya big no. Sa iba mo na lang ipamana yung pagkantingera mo, Ina. Ay, hindi, Jella. Naibulong lang kita sa medalyon ko. Saka naamoy ka na rin ng aswang na yon at antingera na ang rehistro mo sa kanya. Kapag nakasalubong mo siya nang hindi mo namamalayan ay delikado ka na sa kanya. Kaya sa ayaw mo at sa gusto, obligado ka nang sanayin kita sa pagiging antingera. Ay, naku naman, Ina. Ba't naman ganon? Paagahin mo naman akong madeds niyan eh. Marami pang pangarap ang beauty kong to, no? Anong maaga ka riyan? Tingnan mo ako. Aabot ba ako sa ganitong edad kung hindi ako naging antingera? Ay, oo nga no. Kaya lang magiging uugod-ugod at kulubuti naman ang beauty ko. Hindi ko yata yun ma-imagine, Ina. Ayoko.
likat ka. Hoy, para sabihin ko sa iyong Becky ka, ipinagmamalaki kong umabot ako sa ganitong edad ha. Isa pa, sa ayaw at sa gusto mo, tatanda ka rin at magiging uugot-ugot at kulubutin. Nagkataon lang na mas nauna ako sa iyo, kaya huwag kang makaiw-iw sa edad ko. Habang nag-uusap pa ang dalaway, hindi na nila napansin natin ang kapalang habulin ni na Beth at ng kanyang mga magulang tumakas na aswang. Ngunit dahil nga sa bilis nito'y hindi na nila naabutan pa. Humahangos na bumalik ang mga ito at nang makita sina Aling Rena at Jello ay agad lumapit sa kanila. Ang dalawa na may nagulat na napatingin kay Beth at sa mga magulang nitong nooy medyo hinihingal. Hindi namin nahuli yung aswang, Aling Rena. Napakabilis niyang kumilos. Natitiyak namin ni na inay at itay na anak ngayon ng pinunong aswang na minsan na nilang nakalaban. Ang mga mata nito'y nagbabaga sa kapulahan na tulad ng pinunong aswang. Mukhang mahihirapan tayong kalabanin ng isang yun. Ay, siya ngang tunay, Beth. Mataas ang ranggo niya. Pero, teka pala, bakit pala narito sa bakuran ninyo ang aswang na iyon? Yun kaya ang dahilan kung bakit kayo nadayo rito sa amin? May atraso ba kayo sa aswang na iyon? Mariing umiling-iling si Beth bilang tugon sa tanong na yon ni Aling Rena. Nakalimutan na po yata ninyo, Aling Rena, na mga antingero rin kami. Natural po na mga kalaban tayo ng mga aswang. Pero sa kaso pong ito, hindi po dahil sa may atraso kami kaya nandito ang aswang na yung kanina. Ang sabi po ni inay, malabong basta na lang lulusob ang isang aswang sa bahay ng antingero. Baka raw po yung bisita kong lalaki kanina ang may atraso dun sa aswang na yon. Palagay namin ay siya ang pake ng aswang at malamang na may balak maghiganti. Ano? Si Kuya Maynard? Mariing tumango-tango sina Beth at ang kanyang mga magulang. Oo, Jello. Kuya mo ba talaga yon? Si Jello naman ang mariing tumango-tango. Oo, kuya ko siya. Kanina'y nagpanggap lang kami kunwari ni Inang Rena na mga badyaw na namamalimos para nga sana alamin kung mga aswang nga ba kayo o hindi. Nag-makeup lang kami ni Ina kaya hindi kami basta-basta makikilala. Kaso mukhang nabisto niya ang boses palaka ko kanina. Sa palagay mo anong atraso ng kuya mo sa babaeng aswang na yon? Ay, ewan ko. Pero, oo nga pala. Baka dahil sa pagkababaero ni Kuya Maynard, palagay mo, Inang Rena, napakababaero kasi nun Napaisip naman si Aling Rena. Palagay ko nga oo. Teka Beth, tama ba ko na mukhang dalaga pa yung babaeng aswang na yon? Hindi naman siya matanda o may edad na, hindi ba? Napapabuntong hiningang umiling si Beth. Hindi po yun may edad, Aling Rena. Palagay ko po'y hindi naman gaano matanda sa akin. Kaya tama kayo, pwedeng dalaga pa ang aswang na yon. Kung gayon ay, baka isa yon sa mga naging babae ni Maynard. Ikaw, Jello, hindi mo ba namumukha ng babaeng aswang na yon kanina? Saan kaya yon nakilala ni Maynard? Hindi ko siya kilala, Ina. Paano ko ba mumukhaan Ang pangit kaya ng beauty niya sa itsura niyang aswang. Lahat ng mga naging babae ni Kuya ay mga kilala ko naman. At lahat siyempre ay magaganda. Kaya imposibleng magkagusto siya sa isang aswang na beauty, no? Hay, Jella, hindi lahat ng aswang ay pangit sa anyong tao nila. Karamihan sa kanila lalong-lalo na yung mga matatasang ranggo, magaganda at gwapo ang anyong tao. Huwag mo silang husgahan sa anyong aswang nila. Kaya ikaw, tulad ng lagi kong sinasabi sa'yo, mag-iingat ka sa mga gwapo at magaganda mga katawan dahil baka hindi mo alam aswang na pala. Ay, sige, remember ko yan, Ina. Kaya nga, nagkakasya na lang ako sa pa-crush-crush sa mga lalaking sobrang gugwapo at mamacho. Tulad niyan, kung hindi mga may dugong berde aswang naman. Saka, kaya nga yung latest kong nilalande ay yung sakto lang yung hindi naman pangit pero hindi rin naman gwapo. Kaderder naman kung sa pangit ako papatol. Hindi carry ng beauty ko. Hindi carry ng beauty mong sing beauty naman ni Roderick Paulate. Ay naka. Che, bayan Ina, Paulo Ballesteros kaya to no? Palibasa ikaw ay Dilas Alas Ay, siya, tungkol pala kay Kuya Maynard.
Maalala ko lang kanina, Ina. May sinasabi ka bandang una na parang may naamoy ka rin kakaiba kay kuya eh. Ito na ba yon? Na may atraso nga siya sa aswang na yon? Bigla naman parang natauhan doon si Aling Rena. Ay, oo nga pala, Beth. Naamoy mo rin ba yun kay Menard? Naamoy ko nga pala sa kanya ang amoy ng aswang na yon. Ano kayang meron sa pagitan nilang dalawa? Si Beth naman ay biglang parang naalala ang tagpong bandang una. Parang hindi ko po yata napansin yon, Aling Rena. Pero kung ganun pong may naamoy kayo sa Menard na yon, nasabi niyo'y amoy nung aswang, doon pa lang ay nakatitiyak na tayong siya nga ang talagang pakay. Ay nako, mukhang delikado pa ngayon ang mag-asawang yon. Kailangan natin silang balaan at tulungan. Diyos ko, ang Kuya Menard at Ate Meredith ko, Inang Rena. Tara na't sundan natin sila at baka sinusundan din sila ng aswang na yon. Tingnan nyo naman lumalatag na rin ang gabi. Malamang na hindi sila titigilan ng aswang na yon. Nasabi nga ninyo'y balak magiganti. Ayaw kung may mangyaring masama kina kuya at ate, no? Teka, Jello. Sasama kami sa inyo. Hindi ganun kadaling kalabanin ng mga aswang ngayon. Lalo na kung magtawag pa yun ng mga kasama. Ay sige, pakibilisan nyo lang, Beth. Dalhin nyo na ang mga dapat dalhin, mga pangontra, langis, o kung ano-ano pa. Saglit lang naman ang ginawang paghahanda ni na Beth at ng kanyang mga magulang. Pagkaraan ay nagmadali na silang pinuntahan kung saan man pumaroon ang naghabulang sina Meredith at Menard. Ang agad nilang sinadya ay ang bahay ng mga ito na nasa Purok 7 naman ng kanilang baryo. Pagdating nila sa bahay ni na Menard at Meredith ay nagulat pa sila sa kanilang nadatnan. Nakita nila ang mga kapitbahay ng mga kalalakihan ay nagkakagulo. May dala mga itong nakasinding mga sulo, mga itak, latigo, buntot ng pagi, lingkaw, sibat at kung ano-ano pang sandata. Nag-aabang ang mga ito sa labas ng bahay na mag-asawa at tubiling nagsipasok dahil may mga kung anong pinangangambahan. Nagkasya na lang ang mga itong maghintay ng kung anong lalabas hanggang nababahala sa kanilang mga naririnig mula sa loob. Ang kanilang naririnig ay mga boses ni na Menard, Meredith at ng mismong babaeng aswang. Meredith, tulungan mo ako! Iligtas mo ako sa kamay ng aswang na ito! Hayop kang aswang ka! Bitiwan mo ang asawa ko! Hindi ka tatatantanan ng latigo hanggat hindi mo siya binibitiwan! Hetong sayo! Maririnig din ang sunod-sunod na atungal ng aswang habang nilalatigo ni Meredith. Nagwika pa itong pagmamay-ari nito si Menard. Kung hindi raw nito masosolo si Menard ay mas mabuti pa raw na hawaan na lang daw nito ng pagkaaswang ang lalaki. Anong akin? Asawa ko ang lalaking yan! Sa kapalagay mo ba papato lang asawa ko sa isang aswang na katulad mo? Bitiwan mo siya kung ayaw mong tatarin kita ng hampas! Umatungal muli ang babaeng aswang, pero sinagot pa rin ito si Meredith. Wika nito'y kasintahan daw ito ni Menard. Ngunit hindi nito inakalang babaero pala ito. At ngayong natuklasan daw nitong hindi lang daw pala ito ang babae ni Menard at may asawa pa ay hindi raw ito makakapayag na linlangin siya ng ganun-ganun na lang. Si Menard naman, makaraang saglit na matahimik ay naghihinalang nagwika. Nakilala nito kung sino ang aswang nakaharap. Wenalyn, ikaw ba yan? Aswang ka? Ha? Kilala mo siya, Menard? Isa siya sa mga naging kabit mo? Galit na biglang sumingasing ang aswang sa puntong ito dahil sa narinig mula kay Meredith. Mukhang masakit sa pandinig nito ang salitang kabit. Nagpahayag itong hindi raw ito kabit lang at gagawin daw nito ang lahat para maging legal na asawa ni Menard. Papatayin daw nito si Meredith 10 ng lahat ng mga naging babae ni Menard para raw wala na itong kaagaw. Si Menard naman daw ay itatakas na nito at gagawing isa ring aswang. Hindi Wenalyn, hindi ako makakapayag na gawin mo akong aswang. Bitiwan mo ako, lubayan mo na ako at ang asawa ko. Ngunit sa halip ay lalo namang nagpuyos ang galit ni Wenalyn. Hindi nito nagustuhan ang tawag nito kay Meredith. Kaya naman ay ibinuhos na nito ang lahat ng lakas at sapilitan ng tinangkang itakas si Menard kahit na pumapalag ito. Si Meredith naman ay umarang sa may pinto at iniamba ang hawak na mahabang latigo.
Sa mukha nito'y mahahalatang may ipinaplano na ito laban sa aswang. Hindi ka magtatagumpay sa balak mong aswang ka! Bitiwan mo ang asawa ko at pagtuos tayo! Lapain mo muna ako kung gusto mong maitakas ang asawa ko! Ngunit tila naman nahulaan ng aswang ang binabalak ni Meredith. Kaya naman ang ginawa nito'y pabiglang kinalmot si Meredith sa may muka. Nang mapasa po si Meredith sa mukay, siya namang bira ng aswang. Agad nitong patulak na hinawi si Meredith sa may pinto at mabilis na lumabas habang akay-akay si Menard. Nakabaon ng matutulis nitong mga kuko sa mga braso ng lalaki na pinagpulupot naman ito sa likod. Hindi makapalag si Menard dahil sadyang napakalakas ng aswang na si Wenalyn. Pagkalabas ng aswang at ni Menard ay dito na aktwal na makakaharap ng aswang sina Aling Rena, Jello, Beth at ang mga magulang nito at pati na ang mga kalalakihang nag-aabang sa labas. Ay! Ayun ang aswang oh! Diyos ko! Ano binabalak niya kay Kuya Menard ko? Inang Rena, anong gagawin natin? Nako, mukhang itatakas niya ang kuya mo, Jello. Itay, inay, Aling Rena, magsipaganda kayo. Ilabas niyo ang mga pangontra ninyo't panlaban sa aswang na yan. Sisikapin natin siyang habulin. Sakto, makakatulong natin ang mga kalalakihan dito. Palilibutan natin siya. Tama ka, Beth. Pero maging alerto at maingat pa rin tayo laban sa aswang na yan. Tandaan ninyo, hindi siya pangkaraniwang aswang. Maliksi siya at malamang ay tuso. Ngunit nang mapansin agad ng aswang ang mga kalalakihang nakapalibot sa bahay ni na Menard at nang matunugan ng presensya ng mga antingero sa paligid ay naalerto ito. Bago pa ito pagkaguluhan ng mga kalalakihan ay mabilis itong nag-isip ng dapat gawin. Unay, nagdadalawang isip pa ito kung tuluyan ng bibitiwan si Menard o ipipilit isamang itakas. Maya-maya'y nagpasaklolo si Menard sa mga tao. Mga kapitbahay, tulungan niyo ako! Iligtas niyo ako sa aswang na ito! Malakas na napatungal ang aswang sa ginawang yon ni Menard. Nang gigigil na hinarap nito ang lalaki. Itinas nito ang isang kamay na may matutulis at mahabang mga kuko. Nanginginig na nagpipigil itong saktan si Menard. Sa huli, tuluyan itong binitiwan at marahas na itinulak si Menard. Ngunit bago yo'y parang nasasabik na dinila-dilaan itong nilawayan ng mukha ni Menard. At bago tuluyang mabilis na tumakas ay binantaan pa nito ang lalaki na babalik pa ito para bawiin ito. Nagsigawan ng mga kalalakihan nang makita nila kung saang direksyon pumaroon ng aswang. Sa kamalas-malasan pa, dahil sa pagkataranta, ang direksyong tinahak nito'y papunta pa sa kinaroroonan ni na Jello at Aling Rena. Medyo naghiwa-hiwalay kasi sila ni na Beth at ng mga magulang nito. Kaya naman ay nagkaharap sila. Ay, Diyos ko, Ina! Heto ang aswang! Diyos ko, Lord! Hindi ko kaya rin naharapin siya! Ikaw na, Inang Rena, lumaban dyan! Nanginginig na sumiksik si Jello sa likuran ni Aling Rena. Ang matanda na may buong tapang na hinarap ang sumisingasing na aswang. Iniamba nito rito ang pangontrang hinugot mula sa bulsa nito. Bilang isang antingera ay hindi ito nagpapakita ng anumang takot. Lalong tatapang ang aswang kapag nagpakita ng kahit na munting takot. Ang totoo'y matalim na nakatitig ang nanlalaki, pulang-pula at ugatang mga mata ng aswang kay Aling Rena. Talagang tinatansya nito kung natatakot ang matanda o hindi. Aha! Sige! Lumapit ang aswang ka! At tingnan natin kung hindi malaplos ang buhong mong katawan sa taglay kong pangontra! Ang lakas ng loob mong salubungin kami! Pasimpleng minataan ng aswang ang hawak ng mga pangontrang langis ni Aling Rena na nakasilid sa mga botelya. Nakiramdam ito. Maya-maya'y katakot-takot nang umisi ito at nagwika. Tinuya nito ang mga pangontra ni Aling Rena dahil mukhang mahina na raw ang mga ito at pinaglumaan na ng panahon. Ay, oo nga pala, Ina. Nabanggit yan ni Beth na outdated na nga pala ang mga pangontra mo. Naku naman, Ina, oh. Paano na tayo kung bigla niya tayong sugurin at lapain? Ayoko pang mamatay, Ina. Marami pang pangarap na kailangang abutin ng beauty ko. Gumawa ka ng paraan, Ina. Gumawa ka ng paraan, please. He, wag kang puro dadalang dyan, Jella. Mas mabuti pang mag-isip ka na lang ng paraan at sabihin mo sa akin.
Sa ganitong sitwasyon importante ang presensya ng isip at hindi ka makakaisip kung inuuna mo ang takot at pagkataranta. Ngayon mo patunayan ang talino ng isang beke. Hoy, Ina, aswang na yan, no? Saka ngayon ako nakakita ng aswang ng harapan, no? Basta mag-isip ka. Ngayon pa lang ay isipin mo ng si Darna ka. May tiwala ko sa iyo at marami kang maiisip. Sige na, dali na. Ay, Diyos ko, on the spot talaga? Pero, sige na nga. Bago pa man makapag-isip si Jello ay sinamantala na ng aswang na sugurin sila. Inihanda na nito ang nagtutulisan at nagtatalasang may itim na mga kuko sa ere. Nauulol na umatungal at walang sabi-sabing mabilis na umabante palapit kina Aling Rena at Jello ang aswang. Sa punto namang ito, bago pa tuluyang madamba ng aswang ang dalawa, ay siya naman pagdating ni Beth at ng mga magulang nito. Napasugod ang mga ito nang maramdamang nasa panganib sina Aling Rena at Jello. Ganun din naman, naramdaman kasi ng gawa nilang bagong panlaban sa aswang kung saan naroon ang aswang. Aha, sabi na nga ba't narito ang aswang Inay, Itay, humanda kayo! Natigilan ng aswang sa pagdating na yun ni Beth. Sandali nitong pinakiramdaman ng mga dalang pangontra at medalyon ng pamilyang Antingero. Bigla itong naalarma pagkatapos at walang sabi-sabi kagad na tumakas. Ngunit bago ito tuluyang nagpakalayo-layo, ay nagbanta pa itong babalikan daw sila para talunin sila. Tinangkapang habulin at sundan ni Beth at mga magulang nito ang aswang. Ngunit sadyang napakabilis ng aswang na yon, kaya bumalik lang din ang mga itong walang napala. Grabe, napakabilis ng aswang na yon. Mukhang kailangan natin puspusang maganda para matalo ang isang yun Inay, Itay, at kayo na rin Aling Rena at Jello. Kailangan natin magtulong-tulong na mag-isip para matalo ang aswang na yon. Kailangan natin paghandaan ang kanyang pagbabalik. Sigurado kung naramdaman niya kung gaano kabagsik ang mga pangontra at panlaban namin. At sigurado rin na kung paghahandaan nila ang pakikipagtuos sa ating mga Antingero. Tama ka, Iha. Ako rin kailangan ko ng bago mga pangontra at panlaban na langis. Kailangan ko ng tulong ng inyong pamilya. Ihanda ko na rin si Jello bilang susunod na papalit sa akin bilang Antingero. Ay nako, so talagang kasali na ako, Ina. Hindi naman talaga pwedeng umatras ako. Alam nyo na, yes, may balls ako, pero matagal ng jurog. Wala nang atrasan, Jella. Mula ngayon, magkakaroon na ng Antingerang Juding. Pagtutulungan ka namin palakasin ang pamilya ni Beth. Tsaka, teka pala, manong balikan natin si Bernard at Meredith. Palagay ko'y may dapat pa tayong malaman mula sa kanila at kung bakit dumating sa puntong ito na may aswang nang naligaw rito sa baryo. Sumang-ayon si Beth at mga magulang nito. Pare-pareho silang tumango. Tama kayo, Aling Rena. Kailangan nating malaman ang punot dulo ng lahat. Saka baka makatulong din sila sa ating paghahanda laban sa mga aswang na yon. Agad nga nilang pinuntahan ang mag-asawang Menard at Meredith. Ang mga kalalakihan nooy wala na sa paligid pagkat nagsipangalat sa paghahanap sa tumakas na aswang. Ang naabutan nila'y ang mag-asawang nagtatalo at nagsisisihan. Kapwa may mga kalmot ang mga ito mula sa aswang, lalo na si Menard. Hayan, tingnan mo kung anong napala ng pagkababaero mo. Wala kang kamalay-malay na pati na pala aswang ay pinatulan mo. Pasalamat ka at may tinatago kong latigo. Kung hindi ay tinangay ka na sana ng aswang na yon. Hindi ko akalain na aswang pala yung Wenalin na yon. Kaya pala ayaw niyang mag-ulam ng may bawang. At kaya pala gustong-gusto niyang amuyin yung leeg ko. Ay nako, sana pala'y nalapa ka na ng aswang na yon. Tapat naman sana akong asawa sa iyo pero bakit ikaw ay hindi mo masuklian ang katapatan ko? Ilan na ba ang mga naging babae at mga kabit mo? Paano kung mga aswang rin pala mga iba sa kanila? Paano kung magsama-sama sila laban sa iyo kapag nalaman nilang hindi pala iisang babae mo? Pag-isipan mo nga, Menard. Hindi mangyayari yon, Meredith. Magmula ngayon ay ititigil ko ng pagkababaero ko at susuklian ko ng katapatan mo. Sana noon mo pa ginawa. Ngayon ka lang natauhan kesyo nalaman mong aswang pala yung isang kinakalantari mo. Kaso ngayon ay nanganganib na ang buhay mo dahil sa aswang na yon. At hindi lang ikaw, pati ako at ang ibang tao ay nadadami ng dahil sa kagagawan mo.
Napipiroon si Bernard. Napayuko ito tanda ng pagsisisi. Pagkaraan ay muling nag-angat ng ulo at muling tumingin kay Meredith. Nasa mga mata nito ang pagsusumamo. Patawad, Meredith. Sana hanggang ngayon ay mapatawad mo pa rin ako. Pangako, mula ngayon ay babawi na talaga ako sa iyo. Kailan pa kita hindi napatawad? Ikaw lang naman itong palagi at palaging sumusuway sa mga pangaral ko sa iyo. Ganun kita kamahal, Maynard. Palaging handa kitang patawarin. Sana naman ngayon ay tutuhanin mo na talaga. At sana, sa sitwasyon natin ngayon, ay hindi pa huli ang lahat. Patunayan mo sa akin na talagang nagsisisi ka na. Gumawa ka ng paraan para mapatigil umatalo ang aswang na yon, Maynard. Ayaw kong isang aswang ang kaago ko sa iyo. Nakaligtas man tayo ngayon, pero sa susunod ay hindi na natin alam kung ano magiging kapalaran natin sa kanyang kamay. Sa puntong ito'y sumali na sa usapan sina Jello na nooy sakalang napansin ng mag-asawa ang kanilang presensya. Oh, ayan kuya. Ayan ang napapala ng super babaerong tulad mo. O ano? Happy ka ba ngayon na may babae ka palang isang super ugly na aswang? At hindi lang basta-basta aswang ha? Anak pa mismo ng pinuno ng mga aswang. Ay, alerky ka kuya. Inilagay mo ang buhay mo sa panganib. Pati kami ay damay na ngayon. Paano mong maatim ang ganito ha? Siniko ni Aling Rena ang galit na si Jello. Tama na, Jella. Nangyari na ang nangyari kahit sisihin mo pa si Maynard. Huminahon na lang muna ang lahat. Importanteng makapag-isip-isip tayo para maitama natin ang lahat at para may pagtabuyan o matalo natin ang aswang na yon. Ang kutob ko'y buong angka ng aswang na yon ang isasama niya sa muli niyang pagbabalik. Kailangan natin niyang paghandaan. Tama si Aling Rena. At ang unang-una nating hakbang ay ang malaman ng punot dulo ng lahat kung bakit biglang sumugod ang aswang na yon. Binalingan ni Beth sina Maynard at Meredith. Si Maynard ay perming nakayuko na tila nahihiya kay Beth. Maynard, Meredith, kayo mag-asawa ay may papel din dito. Kailangan namin kayo makausap, lalo ka na Maynard. Hoy, kuya, o ano? Hindi ka makatingin ng diretso ngayon kay Beth, no? Binatang binata pala, ha? Kapal muks mo rin, no? Hayop na yan. Buti na lang at antingera pala itong si Beth. Kung hindi pa ako napasugod hindi pa mabibistong may aswang na palang may pakay sa kanya. Walang ano-ano'y biglang nataranta si Aling Rena nang maalala na may mga sugat gawa ng kalmot ng aswang pala sina Meredith at Maynard. Agad itong naglabas ng isang botelya ng langis na palaging nakasukbit sa may bewang nito. Ay, teka nga pala. Nako, kailangan mapahiran ko kayo dito. Langis na pangontra sa pagkayanggaw. Mukhang grabe pa naman yung mga kalmot na natamo ninyo mula sa aswang na yon. Maging si Beth, nang makita ang ginagawa ni Aling Rena, ay mabilis na napalapit kina Maynard at Meredith. Sinuri nitong maigi ang mga natamo nilang kalmot. Ano, Beth? May halong lawig ba ng aswang ang kanilang mga sugat? Napabugan ng kanyang hininga si Beth bago sumagot. Parang nabunutan ng tinik ang dibdib. Pasalamat kayo't hindi napagandaan ng aswang na yun ng pagsugot kaya hindi niya nilagyan ng laway ang kanyang mga kuko. Palagay ko'y minanmanan lang niya talaga si Maynard. Tsaka ang pagiganti niya ngayong nalaman niyang may asawa na pala si Maynard. Hindi biro-biro ang gagawin niyang pagiganti. O siya, eto lang ang katapat na mga sugat niyo para mabilis na maghilom. Ipahid niyong madali sa mga sugat ninyo. At may inilabas pang isang botelya ng langis si Aling Rena. Iniabot nito yon kay Meredith. At siya nga pala, eto pang langis na pangontra sa kalmot ni Yanggaw na mga aswang. Ipahid niyo sa inyong balat sa susunod na makaharap ulit ninyo yung aswang. Proteksyon yan para hindi kayo mahawaan ng pagkaaswang. Nako, salamat po dito Aling Rena. Ito po ang kailangan namin ngayon ni Maynard. Nagmanta kasi yung aswang na balak niyang hawaan si Maynard. Ngayon ay hindi na mangyayari yun sa tulong ng langis na ito. Maraming salamat po talaga, Aling Rena. Saka ka na magpasalamat, iha. Kapag lubusan na nating natalo ang aswang. Hindi pa natin alam kung ano pa ang pwedeng mangyari kapag napaharap tayong muli sa kanya.
Ang susunod niyang pagsalakay ay siguradong paghahandaan niya. Posible ring lahat ng paraan ng paghawa ay gagamitin niya. Iba kung magalit at maghiganti ang isang aswang na mataas ang ranggo. Matapos makapagpahid ni Meredith at Maynard ng langis na ibinigay ni Aling Rena, ay hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. Agad na silang nagpulong para sa bubuin nilang plano para sa muling pagbabalik ng aswang na si Wenalyn. Pero una muna'y pinagkwento nila si Maynard kung paano nito nakilala si Wenalyn. Nakilala ko lang si Wenalyn nang makipiyesta ako sa baryo Matabungkal. Malapit dun sa baryo ni Meredith. Pero hindi ko sigurado kung taga roon din siya. Pagkakalam ko ay dayo lang din siya sa Matabungkal. Maganda siya. Sexy at may kakaibang karisma na hindi ko maipaliwanag. Wag mo na nga ilarawan ang itsura niya. Hayang kasi, ganda at sexy lang ang hinahanap sa babae. Siyempre, dalaga pa kaya ganon. Pero oras na masungkit mo ang kaberhinan niya, malolosyang din naman yung Paris ko. Lesson learned mo na yan sana, kuya. Ay nako, buti na lang naging sirena ako. Kung hindi, baka nakabingwit din ako ng aswang. Alam niyo, yung kakaibang karisma na yon ay sinasadya ng mga aswang para mangakit ng natitipuhan nila. O di kaya naman ay para makapambiktima. Kaya sa uli-uli ay kilatisin din yung maigi ang mga nakakasalamuhan din niya. Huwag basta-basta magpapadala sa paglabas na itsura ng isang tao. Tama. Ganda ng ugali ang mas pagtuunan ninyo. Yun ang kahinaan ng mga aswang. Hindi nila matatagalan ang pagkukunwari. Sa umpisa lang sila makakapagpakita ng magandang ugali. Sa katagalan ay lalabas din ang totoo nilang kulay. Sa kanyang mga nalaman ay laging napapatango na lang si Maynard. Si Meredith naman ay nakamata sa asawa at napapaismid. Ano na pala ang plano natin sa pagbabalik ng babae ni Maynard na aswang? Paano natin mahuhuli yon? Kung buong ang kanyang isasama niya ay kakayanin ba natin? Hindi muna sumagot si Beth. Ito at ang mga magulang nito ay malalim munang nag-isip. Maging si Jello ay ganun din. Nang may maisip naman ay ito pa ang unang nagsalita. Teka. Since si Kuya Maynard ang pinapakay ng aswang na yon na si Wenalyn, ano kaya kung gawin nating pain si Kuya para matalo natin sila? Tingin ko naman ay malaki talagang pagkakagusto ng aswang na yon kay Kuya Pwede nating gamitin ang kahinaan na yon, di ba? Sa naisip na yun ni Jello ay biglang napatayo si Maynard na nagbabanta ang tingin sa kapatid. Ano? Tarantado ka pala, Jello Ako na kuya mo ang naisip mong ipain sa angkan ng mga aswang? Nasaan ang amor mo sa kadugo mo? Kaya mo pala akong ipahamak ng ganon-ganon na lang? Kuya, mali ka nang iniisip. Hindi kita gustong ipahamak, no? Iniisip ko lang ang kahinaan ng babae mong aswang. Saka, bakit ka matatakot Magtutulong-tulong naman tayo para matalo sila. Isa pa, tandaan mo ang balak magiganti ng aswang na yon sa'yo. Ipain ka man o hindi, pupuntirihin ka pa rin nun. Gets mo ba, kuya, ha? Gets mo? Kung ikaw na lang kaya ang ipain, akala mo ba'y ganun lang kadali ang iniisip mo? Buhay ko ang nakasalalay rito. Ang tanong, kuya, may gusto ba sa akin ang aswang na yon para kagatin kung ako ang gagawing pain? Iisnabin lang nun ang beauty ko, no? At ikaw pa rin ang tatargetin. Ay nako, Diyos ko, kuya. Gwapo ka lang talaga at macho, pero hindi gumagana ang kokote mo. Tama ang kapatid mo, Maynard. Isa pa, sa iyo nag-umpisa ang gusot na ito kaya ikaw rin ang talagang dapat na magtapos nito. At bilang isang lalaki, patunayan mo yon ngayon sa harap namin. Dapat handa kang itaya ang buhay mo at mag-isip ng makatwirang paraan para malusutan ng nakaambang panganib sa buhay nating lahat ngayon. Akala mo ba'y buhay mo lang ang nanganganib? Damay na rin kaming lahat dito, pati ang mga kababaryo natin. Tumayo na rin si Beth at minwestran silang tumigil na sa pagtatalo. Hep, nandito tayo para bumuo ng magandang plano. Ang gusto ko sana, lahat tayo ay nag-iisip ng magandang strategy. Lahat ay magbigay ng suwestyon at lahat ay titimbangin natin.
Kung sa tingin natin na magandang suwestyon, isasama natin sa plano. Kung di naman ganun kaganda o kaepektibo, huwag magdaramdam kung hindi natin isasali. Ang goal natin ay makabuo ng plano na magtatagumpay laban sa pagsalaki ng kampo ng aswang na yon. Biglang nagtaas ng kanyang kamay si Jello. Saka dapat ay hindi lang isang plano ang bubuuin natin. Hindi lang plan A kumbaga. Dapat ay may plan B rin tayo, plan C, and so on and so forth. Tama ka riyan, Jella. Sabi ko nga, matalino talaga ang isang Becky sa mga ganyang plano-plano eh. At syempre, sumang-ayon din sina Beth at ang mga magulang nito. Ayos. Tama ka, Jello. At tama rin yung suggestion mo kanina na gawin pa yun si Menard. Iisa natin tong aswang na ito. Tama ba? Wendelin ang pangalan? Mali. Wenalyn, Beth. Hindi Wendelin. Magre-react pa sana si Menard sa sinabi ni Beth tungkol rito, pero inunahan ito ng dalaga. At siya nga pala, Menard. Sana, ano man ang maging kalabasan ng mga plano natin, ay huwag mo nang kontrahin lalo na kung sang-ayon naman kaming lahat. Hindi sa minamaliit ka namin, ha? Saka sana ay magtiwala ka sa amin. Sa akin, sa mga magulang ko, at kay Aling Rena. Tandaan mo sanang mga antingero at antingera kami. At alam namin kung paano makipagharap sa mga aswang. May mga karanasan na kami sa pakikipaglaban sa kanila. Bakit si Jello? Pinakinggan nyo. Wala namang karanasan niyan sa mga aswang. Kabaklaan lang ang alam niyan eh. Dahil nakita namin na magandang suwestyon niya, Menard. Suwestyon lang naman ang kailangan namin mula sa inyong tatlo ni na Meredith eh. Isa pa, titimbangin pa nating maigi ang mga matitipon nating suwestyon. Saka walang kasarian ang talino ng tao, Menard. Huwag mong minamaliit ang katulad niya. Si Meredith naman ay hindi na napigilan ng sariling batukan ng asawa bago sumingit na magsalita. Hoy! Huwag ka nga reklamador dyan kung hindi ka naman ganun katalino na pares nila. Kung may mayambag kang matalinong suwestyon, okay lang makipagdiskusyon sa kanila. Pero kung wala, ba't hindi mo ko gayahin na nakikinig na lang? May tiwala ko sa kanila, lalo na kay Jello at Aling Rena, dahil subuko naman na silang talagang mauhusay mag-isip kapag nagpapasya. Itong si Beth at mga magulang niya ay mukha rin namang matatalino at magagaling na mga antingero. Bakit may sarili rin naman akong abilidad ah? Anong abilidad, Abel? Ang mambabae? Kita mo ngang ipinahamak mo ng sarili mo sa abilidad mong yan. Pero kung talagang may iba ka pang abilidad, ay siya sige. Ipakita mo sa amin kapaki-pakinabang yan at talagang isasama natin sa mga plano natin. Pero kung bulok naman, ay ewan ko na lang sa'yo. Ha? Kayo na nga bahala. Total magagaling kayo eh. Basta ako nang bahala sa isa kong pang-abilidad. Saka na ninyo malalaman kapag napatunayan ko na sa inyo. Ay nako kuya, siguraduhin mo lang na helpful talaga yan ha. Huwag mo naman sanang hayaang makasagabal pa yan sa nabubuo natin plano. Dahil kung hindi... O ano? Dahil kung ipapahamak mo naman kami, promise, magpapakalalaki ako para bugbugin ka. Don't me, kuya. Seryoso ako. Napaka-imposible. Kilala kita, Jello. Malabo mangyari yan. Sige, tawanan mo ako, kuya. Para sabihin ko sa'yo, walang imposible kapag naggalit ako. Mark my word! At si Aling Rena naman ang napatayo. Parang napuno na sa sagutan na naman ng sangkot si Menard. Ay nako, tama na kayo't wala na tayo na buong plano. Importanteng may mabuo kagad tayo sa lalong madaling panahon. Hindi nyo alam kung paano pabigla-bigla kung sumalakay ang mga aswang. Baka bukas lang nandyan na naman pala sila. Mahirapan tayong pabigla-bigla rin lang tayong magdedesisyon. Tama, kaya seryoso na tayo ngayon at iwasan na muna natin na magtalo. Tumutok tayo sa ikabubuo ng plano natin ng maayos. Nang gabi ring yun ay magdamagan silang bumuo ng mga plano laban sa muling pagsalakay ng aswang na si Wenalyn at kung pati ang mga kampo nito ay isama nito. Nahirapan silang buuin ang mga plano, lalo na pagdating sa parteng kailangang ipain si Menard. Hindi talaga nila maiwasang magtalo-talo, pero sa huli nagkasundo-sundo na rin sila. At bawat isa ay may mahalagang mga papel na gagampanan. Kinabukasan ay isinagawa na nila ang ilan sa kanilang mga napagplanuhan.
Pinulong din ni na Beth ng mga magulang nito at ni Aling Rena ang lahat ng mga taga-baryo para magpamudmod ng mga pangontra at panlabang langis kontra sa mga aswang. Tinuruan na rin nila ang mga ito kung paano gumawa ng mga langis na yon. Kasama sa mga itinuro nila siyempre ay kung paano gagamitin ng mga langis. Pati na rin kung paano lalabanan ng mga aswang gamit ang ilang mga sandatang kinatatakutan at nakapagpapahina sa mga aswang. Si Jello naman, sa loob ng ilang linggo ay sinanay ni Aling Rena bilang susunod na antingero sa kanya. Si Beth naman at ang mga magulang nito ay tinuruan din si Aling Rena kung paano gumawa ng makabagong mga pangontra at panlabang mga langis. Ang mag-asawang Maynard at Meredith naman ay tinatad ng kanilang bahay, kapwa sa loob at maging sa kanilang bakuran ng napakaraming pangontra. Mga dahong kinatatakutan ng mga aswang, nagsabit ng mga lingkaw, nagbaliktad ng mga walis sa may pintuan, naghagis ng mga tangkay ng makabuhay sa kanilang bubong, at kung ano-ano pa. Alam kasi nilang ang bahay nila ang malamang na unang-unang sasalakayin sa muling pagbabalik ni Wenalyn. Kung kaya todo ang paghahanda nila. Hayan, siguro naman ay hindi ka na malalapitan basta-basta ng aswang na Wenalyn na yon. At ikaw naman, Maynard, huwag ka muna maglalalabas ha. Baka mamaya may mamataan ka na namang maganda at sexy sa labas. Tapos pain lang pala ng mga aswang. Tandaan mo ang sinabi ni Aling Rena, mga tuso, mga aswang. At may naalala pa si Meredith. Ay, oo nga pala, Maynard. Yung napag-usapan natin sa plano natin tungkol sa inyo ni Jello. Sabi sa akin ni Beth simulan na raw ninyo yon bago pa man dumating ang mga aswang. Gawin daw ninyo yon ng palim sa umaga pagkabukang liwayway. Para raw hindi matunugan ng mga aswang na posibleng nagmamanman lang sa palipaligid. Oo, Meredith. Napag-usapan na namin yan kanina ni Jello. Sana lang mapangatawanan ko ng maayos. Mukhang mahirap kasi yun sa akin Ay nako, parehas lang naman kayong hindi sanay at talagang mahihirapan. Basta gawin nyo ang lahat ng makakaya ninyo. Tulad ng ipinangako nyo sa amin nung nagmi-meeting tayo. Huwag ka mag-alala, mahal. Bilang ako na pinagsisisihan ang lahat ng mali kong nagawa sa iyo, ibubuhos ko ang lahat ng makakaya ko para maging tagumpay ang plano natin laban sa kampo ni na Wenalyn. At pagkatapos ng laban babawi na ako sa iyo. Sa mga sinambit na yon ni Maynard ay tila naman kinilig at natulala na lang si Meredith. Lalo na yung marinig niyang tinawag siya muli ni Maynard ng mahal. Ay, ang asawa ko. Ngayon mo lang ulit ako tinawag na mahal Payakap nga asawa ko. Nang sumapit nga ang sumunod na araw, pagkabukang liwayway ay isinagawa na nga ni na Maynard at Jello ang kanilang napag-usapan. Walang ibang nakakaalam noon kundi sila lamang at ni na Meredith, Aling Rena, Beth at mga magulang nito. Nagkataon pa, ng araw mismong yon ay may dumating na isang sekta ng reliyon na lumilibot at nagbabaybay sa kanilang baryo para mangaral o kumalap ng miyembro. Ang mga ito ay mga babae at lalaking maayos manamit. Disenteng-disente at karamihan ay may mga itsura. Ang mga kababaihan ay magaganda at mga sexy. Ang mga kalalakihan naman ay mga gwapo at mga matipuno ang pangangatawan. 3 kalalakihan ang tumapat sa bahay ni na Jello. No'y bisita rin niya si Aling Rena. Makahulugan ang mga titigan ni na Aling Rena at Jello. Kapwa sila lihim na napapangisi. Hello mga pogi. Sorry pero loyal akit sa religion ko Pero I respect naman your religion. Kasi accept ko yung pulyetong inaabot ninyo. Aw! Supopogi nyo talaga. Nakakagigil. Todong ngisi rin ng 3 kalalakihang yon. Mga halatang sinusubukan ding akitin si Jello. Nangusap ang isa na kung gusto niya ay babalik daw ang mga yun ulit para turuan siya ng doktrina ng mga ito. Ay, sige lang at nang majombag ko kayo sa susunod. Ay no need na pala mga pogi. Baka kasi magalit at magselos ang jowa ko Sorry pero mas gwapo at macho siya kaysa sa inyo.
And for your info, ayaw ng jowa ko yun na umaanib ako sa ibang religion. Dapat daw ay same lang kami ng religion. Sa sinabing yun ni Jello ay para namang nasakta ng tatlong lalaki. Pasimpleng sinamaan ng mga ito ng tingin si Jello. Hindi yun nakaligtas sa pagmamasid ng mga mata ni Aling Rena. Samantala, sa bahay naman ni Maynard at Meredith ay tatlo ring kadalagahan ang tumapat sa kanila na talaga namang napakaganda at napaka-sexy. Tila sinasadyang si Maynard ang nilapitan ng mga ito sa halip na si Meredith na nooy nagdidilig ng mga halaman sa harap ng kanilang bahay. Si Maynard naman ay nagbubungkal sa lupang gagawing bagong garden bed. Hello mga miss. Ang gaganda nyo at ang babango pa. Ay, ako nga pala si Maynard. Binata, walang jowa. Available na available. Pwede ko ba kayong makilala? Kanya-kanyang pagpapapungay naman ng mga mata ang mga kadalagahang yon at tila kinikilig na isa-isang nagpakilala. Inubutan din nila ng polyeto si Maynard at nagpahayag ng pwedeng-pwede raw silang bumisita ulit kung papayagan siyang turuan siya linggo-linggo. Si Meredith ay lihim namang napapangisi sa inaakto ni Maynard sa halip na maasar o magselos. Hinayaan lang niya ang asawa na pairalin na naman ang obserbasyon nito sa magaganda at sexy. May ibinubulong siya sa sarili. Sige lang, sakyan mo lang sila. Magaling, hindi alata. Bandang kinagabihan naman, may kakaibang nangyari kapwa kina Jello at Maynard. Pareho silang parang balisa at nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na lagay ng panahon. Kung malinsangan ba o malamig, kapwa sila sinuri ni Beth at Aling Rena. Matapos naman silang suriin, ay kapwa nakatinginan ng dalawa na medyo kinabahan. Diyos ko, tamang-tama palang plano natin kina Jello at Maynard. Tama ka rin, Beth. Mga aswang pala yung mga nagbahay-bahay kanina. Hindi man lang yata natin napakiramdaman. Tinangka nilang akitin sina Jello at Maynard. Nasaan ba yung polyeto na tinanggap nila? Inilabas ni Meredith ang mga polyetong yon. Dali-dali namang ipinalpag ang mga yon ni Aling Rena sa ibabaw ng mesita. Pagkatapos ay agad sinabihan si Meredith ng dapat gawin. Madali ka, Meredith. Pairan mo kagad ang mga kamay mo ng pangontrang langis na ibinigay ko sa iyo. May kamandag ng laway ng aswang ang mga pulyetong ibinigay kina Jello at kay Maynard. Nagtatangka silang kontrolin sina Jello at Maynard sa pamamagitan ng kanilang laway na may kasamang gayuma. Habang nagsasalita pa'y mabilis ding pinahira ng langis pangontra ng matandang antingera sina Jello at Maynard. Mabuti na lang talaga. Dahil sa plano natin sa inyong dalawa ay nailigaw din natin ang kanilang plano sa inyo. Malakas ang kanilang kamandag na gayuma, pero sa kabutihang palad ay hindi umepekto. Nasa lisan natin sila, kaya naman ay ganyan lang ang epekto sa inyo. Maya-maya lang ay mawawala rin yan. Pero ngayong gabi ay kailangan nating magpaka-alerto. Malamang na mararamdaman din nilang palpak ang kanilang plano at posibleng bigla silang lumusob anumang oras. At tulad ng kutob ni Aling Rena, pagpatak nga ng hating gabi ay sumalakay ang mga aswang sa baryo. Narinig nila ang babalang hiyawan ng mga tao. Hanggang sa dinig na rin nila ang galit na atungal at singasing ng mga aswang. Palakas ng palakas, parami ng parami. Ang ilan ay nagtalunan sa mga bubong ngunit naghiyawan din na parang mga napaso. Malamang ay dahil sa mga tangkay na makabuhay na inutos nila sa kanilang mga taga-baryo na ihagi sa mga bubong. Hanggang sa maging sa palibot ng bahay ni Maynard kung saan sila naroroong lahat ay nararamdaman na rin nilang may mga nakapalibot ng mga aswang. Parang sinasadya pa ng mga ito na paraanin ang matatalas nilang mga kuko sa mga dingding ng bahay ni Maynard. Siyempre ay ikinagulat nilang lahat yun. Samantalang naglagay din naman sila ng malalakas na mga pangontra sa bakuran. Pero katakatakang nakapasok pa rin ang mga ito. Nako, mukhang nakapasok sila sa bakuran. Tinatad naman namin ni Maynard ng mga pangontrang buong paligid ng bahay namin sa labas Pero bakit nakapasok pa rin sila? Malamang na mga asyong na matataas na ranggo ang mga nasa labas. Talagang pinagandaan nila ang ating mga pangontra kaya mukhang hindi tumatalab sa kanila.
Kung gano'n ay, ano na ang susunod nating hakbang? Ipapayo na ba natin si Menard? Sa puntong ito'y binalingan ni Aling Rena sina Menard at Jello. Ang tanong, handa ka na ba, Jella? Handa na ako, ina. Handang-handa na. Ikaw, Menard, handa ka na rin ba? Handa na rin po ako kahit medyo kinakabahan. Gagawin ko po lahat para matalo natin ang mga aswang na yan. May tiwala rin po ako sa inyo ni na Beth na magtutulong-tulong tayo. Kung gano'n ay gawin na natin to, bago pa marami sa mga kababayan natin ang madamay. Tapusin na natin to. Naglapitan pa sila sa gitna at ipinagpatong-patong ang kanilang mga palad sa kasabay-sabay na sumigaw bilang hudyat ng kanilang tuluyang pakikipaglaban sa mga aswang. Kasunod naman nito'y malakas ding umatungal ang mga aswang sa labas na pinangungunahan mismo ni Wenalyn. Narinig pa naman din nila ang tinig nito na tinatawag si Menard at sinasabing sumama na rito dahil kung hindi marami ang madadamay kabilang ng araw ang asawa niyang si Meredith. Maging ang lahat niyang naging mga babae ay iisa-isahin daw nitong lapain. Sa wakas ay lakas loob nang lumabas si Menard na sumisigaw. Wenalyn! Nandito ako! Alam kong ako lang naman ang pakay mo eh. Sige, papayag na ako sumama sa inyo at yang gawin mo. Basa'y pangako mong titigilan nyo na ang pagsalakay dito sa baryo. Ganon din ang mga naging babae ko. Huwag mo na rin gagalawin pa ang asawa ko. Habang nagsasalita si Menard ay palihim namang nagsisiposisyon sina Aling Rena, Beth at mga magulang nito sa pinagplanuhan nilang mga lokasyon nang sa ganun ay pabigla silang sasalakay kapag nag-umpisa na ang laban. Si Jello sa kabilang banda ay hindi nila napansing humiwalay ng direksyong tinahak. Tila may sarili itong plano na hindi sinabi sa mga kasama. Samantala ay nakangising lumapit ang aswang na si Wenalyn kay Menard. Nakakatakot ang itsura nito sa anyong aswang. Nakabuwagag ang mahabang buhok. Mapupulang halos lumuwa na ang malalaking mga mata. Naglalangis ng malakit ang parang napakaruming halos hubotubad na katawan. Matutulis, mahaba, matatalas ang maitim na mga kuko, kapwa sa mga kamay at paa. Ang mga tenga nito'y medyo matutulis. Ang bunganga nito'y maumbok gawa ng matutulis nitong nakausling mga pangil at ang pormasyon ng mga kamay nito'y parang handang dumamba at mangalmot anumang oras. Eto na ako, Wenalyn. Hawaan mo na ako kung gusto mo at isama mo na ako. Iyong-iyo na ako. Ngunit hindi mo na sumagot ang aswang. Sa halip ay nanunuring pinaikutan nito si Menard. Inamoy-amoy siya at pinakiramdaman. Walang ano-ano'y bigla nitong patulak na kinalmot si Menard sa braso. Bunga nito'y umusok ang mga kuko nito at nakaramdam ng pagkapaso. Malakas na umatungal si Wenalyn at nagpupuyos sa galit na sumenyas at inalertuhan ng mga kasama at sinabing nililin lang sila. Inutusan din niya ang mga itong hanapin ang totoong si Menard. Mabilis na sumunod ang ibang mga aswang at kumalat para hanapin si Menard. Ngunit siyempre ay nagpaiwan si Wenalyn at ang iba pa. Pinalibutan ng mga ito ang totoong si Jello na nagpapanggap lang na si Menard. Ganun pa man ay takot dambayin ng mga aswang si Jello dahil suot niya ang nakatagong medalyon na ibinigay sa kanya ni Aling Rena. Yun ay nagtataglay ng malakas na enerhiya na pinahiran pa ng pangontrang langis. Si Jello nooy nagsisimula ng pagpawisan ng malapot at kabahan dahil sa mga nakapalibot sa kanyang nakakatakot at pagkababangis na mga aswang. Nagsisimula na ring manginig ang kanyang mga kalamnan. Sinisikap lang niyang pigilin at huwag ipahalata. Maya-maya'y naisipan ni Jello na ilabas na ang medalyon at iamba sa mga aswang. Tutal ay nabuking na rin ang kanyang pagpapanggap. Maging ang pagpupumilit niyang maging kaboses at kakilos ng kanyang kuya Menard ay tinigilan na rin niya. Inilabas na niya ang kanyang tunay na katauhan. Sige, sumugot kayo't matitikman niyo ang bangis ng hawak kong medalyon. Huwag na huwag kayong magkakamalit sinasabi ko sa inyo. Mag-goodbye na kayo sa mundo. Pabiglang galit na umatungal si Wenalyn kay Jello. Sinugundan pa ng iba pang mga aswang. Mga 4 o 5 mga babaeng aswang din sila. Kasama na si Wenalyn. Achiche,
Kumakatungal, wagas. Pues, hindi ako natatakot sa inyo, no? Alam niyo kung bakit. Dahil hindi ako nag-iisa laban sa inyo. Matatalas naman sana mga pakiramdam ninyo. Hindi ba? Look around you. Kung sa bagay, may iba pa kami mga pangontra. Dahil sa sinabi ni Jello ay naalarma naman ang mga aswang. Sabay-sabay pa ang mga itong napalingon sa kanilang palibot. Pare-pareho pa ang mga itong nagulat at nakaramdam ng takot nang mapansin nila sina Aling Rena, Meredith, Beth at mga magulang nito. Lahat ay armado ng mga pangontra, mga sandatang panlaban at lalong-lalo na ng mga medalyon. Sina Aling Rena at Meredith ay binigyan ni Beth ng kanilang ekstrang mga medalyong panangga. Kumusta, Wenalyn? Nakita ulit tayo. Wenalyn na pala ang pangalan mo ngayon, ha? Malakas na umatungal si Wenalyn nang makilala nito si Beth, ang malakas na antingerang madalas nitong makalaban. Galit na galit ito at halatang gigil na gigil. Ano? Mukhang dito na kita maililigpit. O tatakas ka na naman ulit? Minura ni Wenalyn si Beth ng katakot-takot. Nagpahayag din itong lalabanan sila nito ngayong gabi at sinisiguro nitong tatalunin sila. Pues, simulan na natin. Aling Rena, Itay, Inay, Meredith, sugod! Maingay, maaksyon at pigil hininga ang rambulang nangyari. Si Jello ay mabilis na tumakbo sa direksyon ni na Beth. Ang ginawa nila'y talikuran at paikot nilang hinarap ang mababangis at pagkabibilis kumilos na mga aswang. Huwag niyong sisirain ang ating formasyon. Hindi tayo pwedeng maghiwa-hiwalay. Mas malakas ang puwersa ng mga medalyon natin kung sama-sama tayo. Meredith, sa pinakagitna ka namin, simulan mo ng sambitin ng malakas na orasyon na itinuro namin sa iyo. Yung orasyon ng sabay-sabay na pagpapagana ng mga hawak nating mga medalyon. Dali na! Nanginginig namang sumunod si Meredith. Dahil pa nga rito'y nabubulol siya nung una. Ayusin mo ang pagbigkas, Meredith. Kontrolin mo ang kaba mo. Mag-focus ka lang sa orasyon. Huminga ng malalim si Meredith at pagkatapos ay mariing pumikit para hindi niya makita ang mga nangyayari. Sa puntong ito, habang binibigkas pa ni Meredith ang orasyon, ay isang aswang ang biglang humiwalay at nagpakalayo-layo. At nang makalayo na'y paalulong na umatungal ito. Yung pala'y tinatawag nito ang kanilang pinuno at iba pang mga kasama para tumulong sa kanila. Nang matapos naman ni Meredith ang orasyon, bigla-bigla ay naramdaman kagad nila ang epekto nito. Nakaramdam sila ng kakaibang lakas, likse at presensya ng isip. Liban pa sa paglakas ng enerhiyang taglay ng kani-kanilang mga medalyon, ay siyempre naramdaman din ito ng mga aswang kung kaya takot na biglang napatras sa mga ito. Ito na, Wenalyn, ang katapusan mo at ang angkan niyo mga aswang. Nang susuguri na nila ang mga aswang, ay bigla naman silang natigilan na makarinig sila ng kakaibang ugong na paparating. Nung nagdadatingan na ang backup na tinawag ng humiwalay ng aswang bandang una, siyempre ay pinangunguna nito ng pinuno ng mga aswang. Malalaman kagad na pinuno ito ng mga aswang dahil ito ang pinakamalaki at ang kulay ng kutis ay maruming pula na mga ugat ay namumutok sa balat nitong nangingintab dahil malangis. Ito rin ay nakakalipad kasama ng ilan pang mga aswang na matataas din ang ranggo. Walang ano-ano, sa kanilang pagkalito ay bigla na lang napasigaw ng malakas si Jello. Kaya pala'y napakabilis niyang biglang dinagit ang pinunong aswang. Payugyug ang paraan nito ng pagdagit kaya halos mahilo si Jello at nabitiwan ang hawak niyang medalyon. Inang Rena! Beth! Meredith! Tulong! Tulong! Naalarma doon sina Aling Rena, Meredith, Beth at mga magulang nito. Lahat sila ay hindi makapaniwala sa isang iglap ay ganun lang kadaling nadagit si Jello. Hindi man lang nila ito naprotektahan. Hindi rin nila inaasahang wala palang epekto ang enerhiya ng kanilang mga medalyon sa ganong kabilis na pagdagit ng pinuno. At lalo pa silang nag-alala at lumarawan ng takot sa kanilang mga mukha nang magpataka ng dugo mula sa ere. Dugo! Diyos ko po! Si Jello! Mukhang nilabanan ng pinunong aswang sa ere! Saka yung medalyon niya! Nahulog yata niya sa bandaron! Hindi! Hindi pwedeng malapa ng aswang si Jella!
Siya ang susunod sa akin, Antingero! Hindi! Tatakbuhin sana at pupulutin ni Aling Rena ang nahulog na medalyon ni Jello sa isang banda. Pero natigilan siya nang biglang may mga bultong lumagapak sa harap niya mismo. Yun ay walang iba kundi ang pinunong aswang at mahigpit pa ring hawak-hawak si Jello. Napatras si Aling Rena nang mapansin niyang parehong duguan ng dalawa. Si Jello ay bali nakadagan sa pinuno. Jello! Diyos ko! Jella! Si Jello naman ay gumalaw-galaw at mabilis na bumangon bago pa man siya lapitan at tangkaing tulungan ni Aling Rena. Napapangiwi siya dahil sa nakakasulasok na amoy at nakadidiring malakit at malangis na balat ng pinunong aswang. Ew! Kaderder namang aswang to! Ang lansa at ang baho! Yuck! Ay nako, salamat at mukhang ayos ka naman pala, Jella. Pero talaga ba? Wala kang sugat, kagat ng aswang o ano? Sandali, tutulungan kitang makawala sa aswang na yan. Pero teka, may tama yata siya ng sibat. Nang mapansin naman ni Jello na may tama nga ng sibat ang dibdib mismo ng pinunong aswang, ay nanlaki ang kanyang mga mata. OMG! Kaya pala bigla kami bumagsak mula sa ere. Pero, ouch! Aray! Naparay sa sakit si Jello nang dahil sa mahigpit pa pala siyang hawak ng pinunong aswang. Ang matutulis nitong mga kuko ay nakabaon sa kanyang braso. Kinabahan sila at natataranta pareho ni Aling Rena nang mapansin nilang tila nagkakamalay pa ang aswang. Kaya naman alertong kumilos si Aling Rena. Ay, Jaske! Sandali, tutulungan kitang makawala. Jella, baka bigla kang kagatin ng aswang na yan at delikado! Apurahang inilabas ni Aling Rena ang isang botelyang naglalaman ng espesyal na langis. Medyo nanginginig niyang binuksan ang laman nito at mabilis na ibinuhos sa tinamaang dibdib ng pinunong aswang. Yung pala'y langis na sadyang pambuhos sa sugat ng aswang para hindi maghilom at para tuluyang itong manghina. Nang magsimula ngang umusok ang sugat ng pinunong aswang, ay malakas itong umatungal at namilipit sa hapding nararamdaman. Dahil din dito'y agad nitong nabitiwan ang braso ni Jello. Agad na payakap si Jello kay Aling Rena na agad din naman siyang inilayo sa nagsimulang masunog na pinunong aswang. Anong nangyari, Ina? Anong ibinuhos mo at biglang siyang unti-unting nasusunog? Espesyal na langis yun na sadyang pambuhos sa sugat ng aswang. May halo rin yung agwa bendita kaya hindi lang siya unti-unting manghihina kundi napapaso rin siya. At kaya na nga, nasunog na rin siya. Samantala, ang ibang aswang naman kabilang si Wenalyn ay napahinto sa pakikipaglaban kina Meredith, Beth at mga magulang niya nang marinig nila ang malakas na atungal ng nasusunog nilang pinuno. Dahil dito'y mabilis nilang nilapitan ito at pinagkumpulan. Halos sabay-sabay silang napaiyak na umatungal nang masaksiyan nila ang unti-unting pagkasunog ng kanilang lider. Ngunit sandali lang ang pagluluksa nilang yon. Makaraan ay galit na galit silang muling bumaling sa direksyon ng grupo ni na Beth at ni na Aling Rena at Jello. Nag-aapoy sa kapulahan ng kanilang mga mata at lalong bumagsik ang kanilang nakakatakot na mga itsura. Ang aswang na si Wenalyn, ang anak mismo ng pinuno, kahit galit na galit habang lumuluha, ay inutusan ng mga kampo nito na sugurin sila. Anito'y kailangan maipagiganti ang ama nito habang hindi pa ito tuluyang nagiging abo. Siguraduhin daw nilang maililigpit silang lahat ngayong gabi. At nagsimula na nga ang mga itong magsisugod. Kumanda kayo, Inay, Itay, Aling Rena, Jello at Meredith. Sa dating posisyon natin, talikuran ulit tayo. Tulungan at walang hihiwalay. Kailangan patagalin natin ang laban hanggang sa tuluyang maging abo ang kanilang pinuno. Unti-unti silang manghihina kapag naging abo na ang kanilang pinuno at biglang babalik sa kanilang anyong tao. Bibigkasin ko ba ulit ang orasyon, Beth? Oo, Meredith. Lakasan mo. Si Kuya Menard pala. Nasaan? Bakit hindi niyo siya kasama? May nangyari ba sa kanyang masama? Hindi namin alam kung nasaan na siya, Jella. Humiwalay yata siya sa amin nang hindi namin napapansin. Pero malakas ang pakiramdam kong buhay pa siya. Nako, sana nga po. Sana buhay pa ang asawa ko.
Muling sumiklab ang matinding bakbakan ng gabing yon. Sigaw rito, sigaw roon sa grupo ni Jello. Sa grupo naman ng mga aswang ay puro galit na galit at nanggigigil na mga atungal at singasing ang maririnig. Hanggang sa dumating sa puntong bigla na lang bumagsak ang aswang na si Wenalyn. Isang sibat ang tumama sa dibdib nito. Bunga nito'y nagtatakang natigilan ng mga aswang at mabilis na pinalibutan si Wenalyn habang inuusyoso kung ano ang nangyari at kung paano ito nangyari. Maya-maya'y isang aswang ang sumigaw at sinabihan ng lahat ng aswang na kailangan na daw nilang umatras sa lalong madaling panahon. Napansin din kasi nilang papaabuna ang nasusunog nilang pinuno sa isang banda. Agad-agad ay mabilis ngang nagsiatras at nagsitakas ang lahat ng mga aswang. Isasama pa sana nilang itakas si Wenalyn, ngunit noong mabilis nang nagiging abo ang kanilang pinuno, kung kaya ay iniwanan na lang nila ito na naghihingalo. Ang ugong ng kanilang mga atungal at singasing ay paunti-unting naglaho sa kadiliman ng gabing tanging liwanag lang ng bilog na buwan ang tumatanglaw. Ang naiwang grupo ni Jello ay takang-taka rin sa bilis ng pangyayari. Hindi sila makapaniwalang sa isang iglap ay bigla na lang nasibat sa dibdib si Wenalyn. La, sinong sumibat kay Wenalyn? Kagagawan ba ito ng enerhiya ng mga medalyon natin? Hindi. Walang ganun kakayaan ng mga medalyon natin. Mukhang may katulong tayo na hindi natin nakikita. Isa na magaling gumamit ng sibat at masasabi kong sharpshooter. Bigla ay may naalala si Jello. Magaling gumamit ng sibat? Sharpshooter? Teka, maalala ko lang. Ate Meredith, di ba may nakadisplay na sibat sa salas ninyo? Hindi kaya... Hindi magaling sa sibat ang Kuya Menard mo. Hindi ko nga siya nakikitang ginagamit yun eh. Sinong sumibat sa pinuno at kay Wenalyn? Maya-maya ay may sumagot sa kanilang tanong. Isang lalaki ang naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. May sukbit ito sa likod na ilang sibat. Yun ay walang iba kundi si Menard na ang bis at ayos ay parang si Jello pa rin. Ang totoo'y para silang kambal ni Jello. Hindi lang halata na magkamukha sila dahil si Jello ay palaging nakaayos at nagme-makeup na parang babae. Samantalang si Menard naman ay palaging may bigote. Ako ang tumira sa kanilang dalawa. Ginamit ko ang espesyal kong abilidad na noon ko pa lihim na pinagsasanayan. Nagulat ba kayo? Kuya, ikaw talagang sumibat sa kanila? Hindi nga. Sus, yung totoo. May kasama ka, no? Lumingaling nga silang lahat, ngunit kahit isa ay walang ibang tao sa paligid nila sa banda nila. Ang mga kababaryo naman nila'y nagkanya-kanya nang nagdiwang sa pag-atras sa mga aswang. Ang mga naiwang napuruhang mga aswang ay isa-isa na rin noong umuusok at nasunog hanggang sa maging abo tulad ng kanilang pinuno. Siyempre ay kasama na roon si Wenalyn. Bakit? Ayaw niyo maniwala? Hindi niyo ba naalala sinabi ko dati na may sarili akong abilidad na saka ko na lang sasabihin sa inyo kapag napatunayan ko na? Ito na yun. Isa akong sharpshooter na maninibat. Wow! Astig naman pala ang kuya ko. Pero sana, diyan ka na lang sa sharpshooter sa paggamit ng sibat ha. Huwag mo nang balikan ang pagiging sharpshooter sa mga dalaga. Sige ka, baka aswang na naman yung madali mo. Ay, subukan niyang balikan yung pagiging babaero niya at tuluyan ko ng puputulin yung sibat na nasa ibaba niya. Saka, nangako siya sa akin na babawi siya sa akin at sa akin na lang matutuan ng pansin niya. Oo na, asawa ko. Ayamo't mamaya hanggang umaga kitang sisibatin ng pagmamahal ko. Kaya humanda ka, mahal. Tapos aaraw-arawin na rin kita. Hoy, loko ka. Maya ka naman sa mga kasama natin. Nagtawanan silang lahat sa sagutang yun ni Menard at Meredith. Lalo na't pinamulahan ng muka si Meredith ng sobra. Samantala, bago sila naghiwa-hiwalay, ay nagpaalalahanan pa sila tungkol sa aral na napulot nila sa karanasan nilang yon sa mga aswang. Palagi niyong tatandaan, maging alerto palagi at mapagmasid sa paligid. Hindi lahat ng makakasalamuhan nating estanghero ay purong tao. Ang iba ay nagpapanggap na mga aswang. Karaniwan sa kanila ay magaganda at mga gwapo na ginagamit ang kanilang alintog.
para mangakit ng mabibiktima o mayayanggaw para makaisang dibdib. Tama. Yan din ang palagi kong sinasabi rito kay Jella, na umiwas siya sa mga gwapo at macho. At kayo naman, Maynard at Meredith, lalo ka na, Maynard, makontento na kayo sa mga asawa ninyo at huwag nang maghanap ng iba. Kasalanan din sa Diyos ang pangangalun niya, liban pa sa pwede kang magkasakit kung paiba-ibang partner mo. Wag na po kayong mag-alala, Aling Rena. Simula ngayon magbabago na talaga ako. Babawi ako rito kay Meredith. Binalingan ni Maynard si Meredith. Nangaakit na hinila niya ang kamay nito at niyayang sumama na sa kanya. Ano, Meredith? Tara na. At sisibatin na kita hanggang umaga. At si Meredith ay nagpakipot pa kunwari at ayaw magpahila. Hoy, gago, sira ulo ka, ayoko nga. Pero sa huli, nagpatiano din naman. Bagay na pinagtawanan at pinag-iilingan ng ulo ni Jello, Aling Rena, Beth at ng mga magulang nito. Wakas!